Ang tawag ni Jiao Jiao, hindi matawagan, may nangyari kaya? Lautang, anong ginagawa mo? Nasa oras ng trabaho, nagka-cellphone ka na naman. Tumatawag lang ako sa anak kong babae. Team Leader Zhang, sandali lang, sandali lang, sandali lang. Bilasin mo. Sandali lang, sandali lang, sandali lang. Hello, saan po kayo pupunta? TNZ How, Building 1. Sandali lang po, rehistro ko lang po kayo. May tumatawag. Hindi mo ba naririnig? Ma, sasagutin ko na. Hello, Jiao Jiao. Ay, nakakatawag na rin ako, sa'yo. May sasabihin ako sa'yo. May nakaparada sa harap ko na mamahaling kotse. Yung nakasakay sa loob, kamukha mo talaga. Mali ang tingin mo. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, huwag kang tatawag kung walang importante. Ano na kailangan mo? Nasa opisina ako. Wala naman akong problema. Tinatanong lang kita, pagod ka ba sa trabaho? May pera ka pa ba? Kung kulang, sabihin mo lang sa akin. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Nga pala, Jiao Jiao, may dala akong mga produkto mula sa probinsya. Sakto, dadalhin ko to para bisitahin ang mga biyenan ko at ang magiging manugang ko. Pag-usapan natin ang kasal nyo para matapos na ito agad. Gusto ko nang magkaapo. Itong matandang to, bukas na ang engagement party. Malapit na akong umangat sa buhay. Tapos ngayon siya biglang sumulpot. Pa, may plano na ako. Huwag kang makialam. Nga pala, may business trip ako. Umuwi ka muna sa probinsya kung wala kang ginagawa. Pagkatapos ng ilang araw, dadalhin ko sila para bisitahin ka. Okay lang, kung wala ka, pwedeng ako na lang ang pumunta. Hindi pwede. Anong ingay-ingay dyan? Hello, Nanay, pasensya na, scam call. Nakahang up na ako. HMM. hoy, Jiao Jiao. Ito, hang up na ang telepono. Hello, Guard na yan. Ano ba ang tingin-tingin mo? Buksan mo ang gate. regulasyon ng subdivision. Hindi kilalang sasakyan na papasok. Dapat magparehistro. Ulitin mo. Sir, magparehistro po. Magparehistro. Bakit mo ako sinuntok? Manager Shu. Sir, bakit po kayo mismo ang pumunta? Hindi mo man lang ako sinabihan. Wala ka ba ng mata? Ito ay galing sa Datang International. Manager Shu, pinigil mo ang sasakyan niya? Pinaparehistro ko lang siya. Sinuntok niya ako. Tumahimik ka. Manager Shu, galing sa probinsya, hindi marunong. Sir, hindi po kayo galit, sumakay na po kayo. Buksan ang gate. Honey. Ininsulto niya kanina ang reputasyon mo. Hindi pwede na umalis lang tayo. Sir, ano po ang gagawin? Papagawa mo siya. Mag-apologize ng nakaluhod. Narinig mo. Luhod. Mag-apologize. Team Leader Zhang, may katwiran pa ba sa'yo? Sila ang nag-umpisa ng gulo. Bakit ako mag-apologize sa kanila? Tanga, Manager Shu, milyon ang sahod niya. Hindi mo kayang pantayan. Huwag mo akong kausapin tungkol sa pera. Meron din ako. Mas malaki pa sa kanya. Halika, kahit sino. Magparehistro. Honey. Grabe ang yabang niya. Magparehistro, no? Feeling mo marami kang pera, di ba? May pera ka pero nagbabantay ng gate. May pera ka pero gwardiya ang trabaho mo. Ha, tingnan ko kung ano ang malaking tao. Ako ang malaking tao. Ito ang sasakyan ng mataas na posisyon sa Datang International. Tingnan mo, ito ang tunay na malaking tao. Agent Lin, sir, bakit po kayo mismo ang pumunta? Mr. Tang. Pasensya na sa abala. Pagbati sa Mr. Tang. Anong nangyayari? Anong nangyari? Gamit, alam mo ba kung sino ang inatake mo? Anong klaseng tao? Sumalungat sa nakatataas. Karapat dapat kang mamatay. Sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit kung walang importante. Ginoong Tang, pakiusap, huwag kang magalit. Marami talagang problema ngayon. May konting issue ang grupo kani-kanina lang. Kailangan namin ang tulong mo. Sabihin mo, magkano ang kailangan? Hindi pera ang problema.
Ang Global Consortium, balak nilang salakayin ang pangunahing industriya natin para wasakin ang stock market ng Wagwo. Nagretiro na ako. Wala na akong impluensya. Hindi ko kayang tumulong. Ginoong Tang, anong sinasabi mo? Ikaw ang tagapagtatag ng Datang International. Kahit nasa likod ka na ng mga eksena, malakas pa rin ang impluensya mo. Tagapagtatag. Tapos na yon. Tingnan mo ako. Matanda na ako ngayon. Ang gusto ko lang ay mapangasawa na si Jiao Jiao. Tang Jiao Jiao, yung batang yon na walang gustong magpakasal. Tama, siya nga yon. Sa mundo ng negosyo, puro panlilin lang. Ang mga magulang niya noon, namatay sa paghiganti sa negosyo. Naawa ako kaya kinuha ko siya. Itinuring ko siyang tunay na anak sa mga nakaraang taon. Sumama siya sa akin, para mamuhay ng simple, at masaya naman siya. Naggwardya ka rito, para protektahan siya ng palihim. Ngayon, malapit nang ikasal si Jiao Jiao. Hihintayin ko na lang ang masayang buhay. Tungkol naman sa negosyo, wala na akong interes. Pero naghihintay lahat ng tao sa'yo. Desidido na ako. Umuwi ka na. Ginoong Tang, kung may kailangan ka, tawagan mo lang si Hiksen. Ahente Lin, nagkamali ako. Dalihin niyo siya, huwag niyang dudumihan ng paningin ni Ginoong Tang. Opo. Huwag. Ginoong Tang, follow na po si Hiksen. Lautang, may importante, pumunta ka rito. Hoy, nandito si Lautang. Pupunta na ako. Ha? Halika. Ma'am, mag-ingat po kayo. Binibini, hindi ganyan isinasarado ang pinto ng kotse. Tama na, huwag mo nang hilahin. Masisira yan, kayang-kaya mo bang bayaran? Pasensya na po, inay. Mukhang hindi pa sanay. Dati, hindi ka pa nakakasakay ng ganito kamahal na kotse, di ba? Ganitong bagong modelo. Hindi pa nga po. Probinsyana talaga ang probinsyana. Sasabihin ko sa'yo, mahalaga ang pagkilala sa sarili. Wala kang magulang, walang pagkakakilanlan. Mababa ang pinanggalingan. Kung ikukumpara sa pamilya Guo namin, parang langit at lupa ang pagkakaiba. Kung nagkagusto sa'yo siyan, swerte mo yun. Maging masunurin ka. Kung hindi, palalayasin ka namin. Alam ko na po, inay. Tara na. Lauli, nandito na ako. Lautang, dumating ka rin. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Kilala mo. Hindi ko kilala. Tawagin mo na lang ang iba. Nanay, may gagawin ka pa ba? Umalis na tayo. Ang property management na ito, bakit puro taga-probinsya ang inaangkat na guard? Ang gulo-gulo ng itsura. Sumisigaw ng sumisigaw, hindi maganda ang dating. Ano bang ginagawa mo? May-ari ng bahay yan, ha? Anong may-ari? Anak ko yan. Mali ka yata. Ang mga nakatira dito, mayayaman o kilalang pamilya. Yung anak mo, paano magiging anak mo yan? Iyon ang inalagaan ko, na anak sa loob ng mahigit 20 taon. Paano ako magkakamali? Hindi ba't nasa opisina raw si Jiao Jiao? Ibig sabihin ba nito? Mamaya na lang tayo mag-usap, ha? Lautang, Nanay, uminom po kayo ng tsaa. Ang laki-laki ng bahay. Anong klaseng pamilya ang pamilya Guo? Ang bahay ng bagong kasal. Siyempre, ang pipiliin ay ang pinakamalaki. Magkano kaya ang nagastos dito? Huwag kang gumalaw. Kung hindi ka pumasok sa pamilya Guo, katulad mo na lang yung bantay sa gate kanina, isang mababang uri. Kahit magtrabaho ang buong pamilya mo ng 10 henerasyon, hindi pa rin kayo makakabili ng ganyang bahay. Halika na, baby. Halika. ako na, baby. Nanay. Jiao Jiao, Guyan, paano mo naman? Talagang kalokohan. Paalisin mo siya agad. umalis ka na. Jiao Jiao,
Pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Guyan, ito ang bahay natin para sa kasal. Ano ba ang pinag-aawayan ninyo? Ano? Hindi pa nga kayo nagkakasal. Nag-arte ka na agad? Sasabihin ko sa iyo, ang pamilya namin, wow, hindi tatanggap ng arte dito. Nanay, hindi pa nakakakita ng mundo ang Zhao Jiao. Normal lang ang mag-arte. Zhao Jiao, pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Ang bagay na ito, hindi ganoon ang iniisip mo. Hindi ba ako malapit na pumasok sa Datang International? Espesyal akong naghanap ng foreign teacher. Nag-aaral ako ng English. Nag-aaral ng English? Kailangan maghubad. Yung mainit sa bahay. Huwag muna natin pag-usapan ito. Buksan mo at tingnan. Title ng lupa. Buksan mo at tingnan. Nakasulat ang pangalan ko. Sasabihin ko sa'yo. At ang dowry, 60 million. At dagdag na 6 na tindahan. Pagkatapos ng engagement party natin, ipapasok ko sa trabaho, Datang International. Sa panahon iyon, ikaw ang nasa ibabaw ng lahat. Tataas ang iyong posisyon. Kung ayaw mo, hindi mo na kailangang magpakasal. Sa kalagayan ng anak ko, anong babae ang hindi makukuha? Akala mo ano ka, espesyal, ikaw lang ay isang mahirap na, mura. Nanay, Ako. Hindi ko ibig sabihin iyon. Mabuti naman at hindi iyon ang ibig sabihin. Tandaan mo, makapasok ka sa pamilya Guo, iyon ang biyaya mo, mula sa nakaraan. Maging matalino ka. Kung talagang hindi sumunod, isang salita lang para ay divert ka. Gusto mong umakyat at maging phoenix, o bumalik sa hirap, pag-isipan mo. Alam na, nanay. yung Zhao Jiao, huwag muna natin pag-usapan ito. Sa 2 araw, engagement party natin. Inimbitahan ko ang dapat imbitahan. May tao kang gustong imbitahan? Wala. Mabuti naman at wala. Ang mga bisita sa araw iyon, sila ay mga kilalang tao, malalaking tao. Kung ikaw, imbitahan ng mga mababa ang estado. Ang pamilya Guo, hindi kami makakahiya. Ay, nanay, si Zhao Jiao ay orphan. At saka, kahit na mayroon pa sa bundok, mga mahirap na kamag-anak, matagal na hindi nakikipag-ugnayan. Tama ba? Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Sigurado ako, hindi ko ipapahiya ang pamilya ko. Sana nga. Yaner, pumili ng damit. Sumama ka sa akin sa social event. Jiao. Sabi nga ng tatay, hindi ako nagkakamali sa'yo. Kanina pa ako nababahala para sa'yo. Akala ko ba, dumaan ka lang para tingnan ang bahay na pangkasal. Ang ganda talaga ng lugar na ito. Ano nang ginagawa mo dito? Zhao Jiao, sino yon? Mga magulang ng mapapangasawa mo. Sakto, dala ko yung mga produkto mula sa probinsya. Wala pa akong pagkakataon na magpakilala. Akyat ako para makipagkita. Tatay, Ano ng problema, Jiao? hindi ka pwedeng pumasok. Zhao Jiao, sino yan? Bakit naman hindi ako pwedeng pumasok? Jiao. Pakiusap. Gusto kong makita. Jiao, ako. Jiao. Sino yung kanina? Nanay, wala po. Kanina lang. Yung babaeng nagtuturo ng wikang banyaga. Kay Guyan. Naiwan ang damit niya. Isinoli ko lang. Ganon dapat. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Kung gusto mong umakyat sa lipunan, kailangan mong magpakumbaba at maging mabuting tao. Anong magagawa mo kung harapan kang nagluloko ang anak ko? Ano? Kailangan mong tiisin yon. Kung gusto mo ng kayamanan at karangyan, kailangan mong tanggapin ang lahat. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko po, nanay. Tatay, Jiao, sabihin mo ng maayos sa tatay mo, ano ba talaga ang nangyayari? tatay. Paumanhin. Nagsinungaling ako. Nagsinungaling? Ano nang sinungaling? Sinasabi ko sa kanila.
na ako ay isang ulilang walang magulang. Kaya hindi kayo pwedeng pumasok. Kapag pumasok kayo, wala na ako. Ano? Jiao, ayaw mo na ba akong kilalanin bilang tatay? Hindi po, tatay. Nagkakamali po kayo. Sa mga nakaraang taon, kayo ang nagpakain sa akin, nagdamit sa akin, at nagpagal ng husto para sa akin. Ang lahat ng kabutihan ninyo sa akin, nasa puso ko po. Noong ako'y may sakit na malubha, at ang aking mga tunay na magulang ay namatay. Kayo po ang hindi ako inayawan, at inampon ako, at ipinasyalin niyo pa ako para magpagamot. Iniligtas ninyo ako, mula sa kamatayan. Ang buhay kong ito, ay galing po sa inyo. Paano ko po kayo hindi kikilalanin? Bakit mo sila nilinlang? Naulila ka? Ako, ano na ang tingin mo sa akin? Ang pamilya Go ay isang kilalang pamilya. Napakahalaga sa kanila ang pinagmulan. Kung hindi ko sinabi iyon, natatakot akong kanselahin nila ang kasal. Kalokohan. Ito bang damit ko ay nakakahiya para sa'yo? Sa mga nakaraang taon, nasayang lang ang pag-aaral mo. Hindi po, tatay. Nagkakamali po kayo. Gusto ko lang kumita ng pera para dalhin kayo sa magandang buhay. Angal, ano ba ang itinuro ko sa'yo? Bakit? Mas mababa ba ang tingin sa atin dahil wala tayong pera? Hindi naman tayo nagnanakaw, hindi naman tayo nang-agaw. Saan tayo nagkukulang kumpara sa iba? Opo. Tatay, tama po kayo. Pero naisip niyo ba ako? Ang bahay na ito, kaya ko ba itong bilhin? Sa hirap ng aking pag-aaral, kung hindi dahil sa pagpapakasal sa pamilya ko, ang pangalan bang nakasulat sa titulo ay akin. Hindi ako mas mababa sa kaninuman. Bakit hindi ako pwedeng maging isang taong mataas ang estado? Bakit dahil lang sa mahirap ako, ay husgahan at maliitin ako ng iba? Bakit hindi ako pwedeng umakyat sa mataas na sanga? Akala ko, ang paglaki sa kahirapan ay makakapagpalaki ng matatag na anak, pero hindi ko inasahan na magiging sanhi ito ng kanyang labis na kawalan ng tiwala sa sarili at pagiging negatibo. Jiao, sa lahat ng mga taong ito, talagang napahamak ka ng iyong tatay. Tutumbasan ko talaga ito. Ayos lang, tay. Hindi mahalaga ang mga yan. Pagkatapos ng kasal sa Makalawa, makakasakay na ako sa tagumpay ng pamilya ko at makakapasok na sa Datang International. Pagdating ng panahon, mabilis na aangat ang aking karera at iniligtas na kita sa hirap. Hindi kailangan, Jiao, kahit wala ang pamilyang Go. Tay, ipaparanas ko pa rin sa'yo ng ibang klaseng buhay. Tama na, itay. Huwag kang magbiro. Ano ba ang kalagayan natin? Hindi ko ba alam? Jiao, hindi nagbibiro ang iyong tatay, anak ka ni Tang Yao. Kung pag-uusapan ng pinagmulan, ang maliit na pamilyang Guo, daang beses tayong mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Maghintay ka. Gagawin kong malaman ng buong mundo na ang pag-aasawa mo sa pamilya Guo ay isang pagpapakumbaba. Hindi ito pag-akyat sa mataas na sanga. Nga pala, Jiao, may dala akong mga produktong lokal para sa'yo. Tingnan mo. Jiao, tingnan mo ang mga produktong lokal na dala ng iyong tatay. Paborito mo, kabute. At saka, sotanghon. At saka, maize. Isang hakbang na lang tagumpay na. Kung matino lang ang matandang iyon, maaari ko pa siyang tulungan sa kanyang pagpanaw. Pero kung hahadlangan niya ang aking kayamanan at sisirain ang aking kinabukasan, huwag niyang asahan na magpapakita ako ng awa. Mr. Tang, sa wakas ay naunawaan mo na. Ang tungkol sa Jiao, malaking sampal. Ako bilang ama, sa mahabang panahon, talagang, hindi ko isinasaalang-alang ang nararamdaman niya. Sa tingin ko, ang bata ay nabaliw. Kasalanan ko, naisip ko lang na dapat mahirapin ang buhay niya. Pero ang resulta, dahil sa maliit na Go family, naging sanhi ito para siya ay magkaroon ng inferiority complex, maging sobrang maingat, at maging mapagpanggap. Ngayon, gusto kong itama ang pananaw niya. Ang ibig sabihin ninyo, Panahon na para malaman ni Jiao ang aking identidad. Ipaalam sa buong mundo ang balita ng pagbabalik ko. Gusto kong dumalo sa engagement party ng anak ko bilang founder ng Datang International. mabuti. Tungkol sa maliit na Go family, nagmamalaki at nagpapakitang gilas, ang Datang International ko, ibibigay ang buong China portion bilang dowry. Para sa Jiao, para malaman ng lahat, sino talaga ang naghahabol. Naiintindihan. Magandang pag-iibigan. Maganda ang babae, matalino ang lalaki. Ang Go family ay talagang may magandang kapalaran. Walang anuman. Ang pagdalo ng mga head ng family para magbigay ng pagbati ay tunay na karangalan para sa Go family. Hindi naman. Kumpara sa darating na, malaking tao, kami, ay mga langgam. Lamang. Malaking tao. Sino? Sino? Hindi naman karapat-dapat para malaman natin. Pero, may balita kami na isang mataas na tao mula sa Tang International ay dadalo ngayon para magbigay ng papuri sa pamilya Guo.
napakadakila ng karangalan. Oo nga, napaka-elegante ng bagong kasal. Hindi ko alam kung saan pamilya, galing ang dalagang ito. Ako. Dalaga mula sa magandang pamilya. Huwag kang magbiro. Siya ay galing sa mahirap na pamilya. Isang babae na galing sa hirap. Kung hindi siya napili ng anak ko, ang ganitong klaseng tao mula sa Leylayan, paano makakapasok sa pamilya Guo? Malapit na magsimula ang engagement party. Mauna na kayong magpahinga. Sige. Sige. Nanay, bakit mo sinabi sa harap ng mga bisita ang mga bagay na yan? Hindi ba tinuruan ka ng nanay? Sa pagtrato sa mga alila, kailangan silang paalalahanan paminsan-minsan. Galing sa liblib na lugar. Walang pinag-aralan talaga. Akala mo nasa probinsya ka, hindi ba? Sinabi ko sa'yo, ang mga dadalo ngayon ay mga importanteng tao. Kapag nakakita ng tao, hindi man lang nag-aalok o bumati. Walang filtro sa mga sinasabi, walang kahit kaunting galang. Pinahiya mo ang pamilya Guo. Pasensya na, nanay. Hindi ko sinasadya. Anong nangyari sa yan? Bakit siya nagkagusto sa babae na yan? Talagang tanga. Siya, angkop lang maging baboy sa bahay para mag-anak para sa akin. Kapag lumabas, magdudulot lang ng kahihiyan. Ang ganitong klaseng babae, kapag mas mahirap ang pinagmulan, mas makakatulong sa reputasyon niyan. Isipin mo, ang karanasan ng pagiging tapat sa asawa mula sa hirap para sa pag-asenso niya sa tang ay malaking tulong. Babae na nangaagaw ng posisyon. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nagkakamali kayo sa isang bagay. Ang pagpasok ni Jiao Jiao sa pamilya Guo ay pagpapakumbaba. Ang tunay na nang-aagaw ng posisyon ay ang pamilya Guo, di ba? Sino ka? Paano ka nakapasok? Alam mo ba kung saan ka naroroon? Anong ingay mo dyan? Sino ako? Sasabihin ko sa'yo, Mali ang pinuntahan mo, no? Jiao Jiao, Hindi ito ang lugar para sa'yo. lumabas ka. Teka. Parang naaalala ko na, ikaw yung mabahong gwardya sa pinto noong araw. Mabahong gwardya, anong ginagawa mo rito? Ngayon ay isang napakasayang araw para sa aming pamilyang Guo. Lahat ng narito ay mga mayayaman at makapangyarihan. Anong ginagawa rito ng isang hamak? Umalis ka. Pa, ma, hindi na kailangang magalit. Sa ganitong maliit na bagay, ako na ang bahala. Tang Jiao Jiao. Dapat ay bilisan mo. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang pumunta? Ngayon ang pinakamahalagang araw para sa akin. Gusto mo ba talagang sirain ito? Umalis ka na. Jiao Jiao, gaya ng sinabi mo, ngayon ang pinakamahalagang araw sa buhay mo. Paano ako makaka-absent? Jiao Jiao, anong pinag-uusapan mo dyan? Kasama ng mabahong gwardyang yun. Bilisin mo. Huwag mong pabayaan ang mga bisita. Opo, maalam ko na. Paalisin ko na siya. Ginang Guo, ang lakas ng loob mo, itinuring mong katulong, ang nobya na hindi pa naman kasal. Talagang magaling ka. Ang manugang ng pamilyang Guo, kung paano ko gusto siyang utusan, ganun ang gagawin ko. Anong pakialam mo? Malaki ang pakialam ko. Bilang kapamilya ng nobya, hindi ko maaaring hayaan na bago pa man siya makasal, ay mapahiya na ng ganito. Kapamilya? Anong kapamilya? Hindi. Pakinggan niyo muna ako. Anong paliwanag? Naiintindihan ko na. Ilang beses na kitang binalaan, huwag mong isasama ang mga mahihirap mong kamag-anak mula sa probinsya. Ang pamilyang Guo, anong antas? Ang mga hamak at mahihirap, mga basura sa ilalim ng lipunan. Karapat-dapat bang makisalo sa mga makapangyarihang narito? Magsalita ka ng maayos. Huling payo sa inyo, kung patuloy ninyong aalipustahin ang nobya, kayo ang bahala sa kahihinatnan. Ikaw, isang mabahong gwardya, anong karapatan mo? Bakit ka nandito? Nag-uutos. Anong karapatan? Dahil ako ang ama niya. Ikaw ang tatay niya. Ano ba yan? Tang Jiao Jiao, hindi ba't sinabi mo, naulila ka? Saan nanggaling itong tatay na ito? Ma, huwag kang mag-alala. Huwag akong mag-alala. Ang galing mo, niloko mo ang pamilya namin, ang mga Guo. Bilisan mo. Kung mahuhuli ka pa, ang engagement party ngayong araw, pahihirapan kita. Hindi ganoon. Ma, pa, huwag muna kayong magalit. Paalisin ko na siya. Sinabi ko sa'yo huwag magsalita. Pinilit mo pa. Umalis ka na. Jiao Jiao, hindi ako alis. Isang hamak na pamilyang gulang. Nagpapaalipin ka na. Nagpapakumbaba ka na. Hamak na pamilyang Guo. Iangat mo ang iyong mga tainga, at alamin mo kung ano ang estado ng pamilya naming Guo. Ang anak mo ay isang hamak na oportunista.
Ikaw, nakikinabang ka sa anak mo, tapos magmamalaki ka rito. Ang pamilyang Guo, sa paningin ko, ay parang langgam lamang. Ikaw, Siya ang anak ko, si Tang Yao. Hindi niya kailangang magsipsip kaninuman. Isang hamak na alipin. Nang ahas ka pang magmalaki rito? Honey, huwag kang magalit. Tang Zhao Jiao. Nakatingin ng mga bisita. Huwag mong sabihin, hindi ka binigyan ng pagkakataon ng pamilyang Guo. ayusin mo agad itong sitwasyon, para sa akin. Kung hindi, huwag ka nang magpakasal ngayong araw. Hindi na kailangang ituloy ang kasal na ito. Kapag mataas at mapagsamantala, masakit magsalita. Talagang hindi kayo. Karapat dapat sa anak kong si Jiao Jiao. Jiao Jiao, umalis na tayo. Bitawan mo ako. Jiao Jiao, ikaw. Hindi mo ako karapat-dapat dalhin. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Gusto kong itanong kung ano ang ibig mong sabihin. Gusto mo bang lalo akong mapahiya? Ngayon ang pinakamahalagang araw para sa akin. Sinira mo lang. Jiao Jiao. Ako ang sumira sa'yo. Maingat na inalagaan ka ng tatay mo, mula pagkabata. Binigyan ka ng pagkain at damit. Pinag-aral sa malaking lungsod. Ako ang nagpalaki sa'yo. Humingi ba ako sa'yo na palakihin ako? Ano ang sinasabi mo? Ikaw. Sabihin mo ulit sa akin. Sasabihin ko ulit, ano ba? Ako, Tang Jiao Jiao. Humingi ba ako sa'yo ng sustento? Hindi ba't dahil lang, walang kang kakayahang mag-asawa, at takot kang walang mag-aalay sa'yo pag namatay ka? Kaya ka nagpumilit na ampunin ako. Talagang emotional blackmail. Makasarili. Nakakasuka. Itong basurang gwardya. Baka naman inisip mo na. Santo ka na? Matandang gago, talagang walang hiya. Ikaw. Gago ka. Suntukin mo ako. Suntukin mo ako. Yan lang ba kaya mo? Sa labas, sunod-sunuran ka lang. Nagmamakaawa. Araw-araw, puro inspirational quotes ang sinasabi mo para dayain ang sarili mo. Sa pamilya mo lang magaling. Jiao Jiao. Paano kita pinalaki? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Tama na. Huwag kang ang magdrama dito. Hindi ba't dahil lang, sa buong buhay mo, wala kang napatunayan. Naiinggit ka sa tagumpay ko, nasaktan ang pride mo. Kaya ka nagkakagulo ngayon? Ama, ako ang nagpalaki sa'yo. Mula noong sanggol ka pa. Hindi kita pinaranas, kahit kunting hirap. Ngayon, ganyan ang iniisip mo sa akin. Hindi ako pinahirapan. Ang asawa ko, ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Ikaw, dinala mo ako sa liblib na bundok. Yan ang tinatawag mong hindi pagpapahirap. Pero nagsikap ako, at sa sarili kong kakayahan, nakalabas ako. Maganda na ang buhay ko. Malapit na akong magtagumpay. Gusto mo pa akong ibalik. Sa hirap na buhay, anong gusto mong gawin? Nagdadalawang isip ka. Jiao Jiao. Kailangan ba talagang mayaman at makapangyarihan para masabing buhay? Mula nung bata ka, anong gusto mo, binigay ko. Hindi ko pinahiya ka kahit kailan. Mahirap ang pamilya natin, pero masaya at payapa ang buhay natin, dahil ba sa walang pera? Ay natural na mas mababa, kaysa sa iba, tama ba? Tanong ko sa'yo, bakit kaya ng mga magulang ng iba? Pero hindi mo kaya, wala kang masabi, di ba? Dahil wala kang kakayahan, hindi mo maibigay sa akin ang buhay na gusto ko. Ang masungit at mapanlait na pamilya ng asawa. Anong klaseng buhay ang maibibigay nito sa'yo? Tama ang sinabi mo, kung hindi siya magpapakumbaba sa amin, ang kayamanan at karangyan ng pamilya Guo, sa halip na sumama sa'yo, uuwi para magtanim at magbantay ng gate, kalokohan. Zhao Jiao, ang malaking tao mula sa Datang International, malapit na'y dumating. Huling sasabihin ko sa'yo, palabasin ang baliw, kung hindi, Tumahimik ka. ikaw. Jiao Jiao, alam ng papa, nagkamali ka lang, sumama ka sa papa. Ang maibibigay ng pamilya Guo sa'yo, papa, 10 o 100 beses, ay mababayaran. Hindi mo kailangang narito, para maging aso nila, Jiao Jiao. Bitawan, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Bitawan mo. Jiao Jiao, hindi ako nagsisinungaling, papa. Maniwala ka sa akin. May isang bagay, na matagal kong itinago sa'yo. Sa totoo lang, ako ay... Tumahimik ka. Magaling ang suntok, mga kababayan. Halika tingnan ninyo ito, walang respeto sa matanda, napakawalan Gia, kahit ang kanyang anak na babae, ay hindi siya pinagtanggol. Nakakatawa talaga. Jiao Jiao, hindi ko hinihiling na paglingkuran mo ako. Ngunit kahit ang pinakabatayang pagiging tao, ay hindi mo pa rin natutunan ang mga taon mong pag-aaral.
Sa aso ba napunta ang lahat? Tumahimik ka, ni 1,000,000 piso wala kang maibigay. Anong karapatan mong turuan ako? Kung gusto mo ngayong putulin ang relasyon natin, ayusin natin ang lahat ng utang na loob. Pera lang ba iyan? Marami akong pera ngayon. Magkano ang ginastos mo sa akin nitong mga nakaraang taon? Ibabalik ko ng doble ang lahat. Ang sobra, regalo ko na iyan sa'yo. Kunin mo ang pera at umalis ka na rito. Tapos na ang lahat sa atin. Tapos na. Ang ating pagmamahal bilang mag-ama sa loob ng maraming taon. Hindi ba ito katumbas ng ilang bungkus na maruming pera? Matanda ka na. Sasabihin ko sa'yo, ang perang ito ay hindi mo kayang kitain, kahit magbantay ka ng pinto habang buhay. Ano, kulang pa ba? Tama na, tama na. Kulang lang ba ang pera? May 5,000,000 piso sa card na ito. Kunin mo at mawala ka sa paningin ko. Huwag mong tumisan ng aking mata. Makikipag-usap sa akin tungkol sa pera. Karapat-dapat ba ang angkan niyong buo? Tang Jiao, tingnan mo naman, ang siraulo na ito, nagsasalita ng kung ano-ano, dapat mong kontrolin yan. Naiintindihan ko na, sadyang sinisira lang nito, ang masayang okasyon ng aming angkan. Hindi ba? Yan, Air. Sige, Zhao Jiao. Ngayon, ako ang magpapasya para sa'yo. Mga tauhan, balikan ninyo ang matandang ito, basagin ang mga binti at itapon. Opo. Sino nang may lakas ng loob? Jiao, huling tanong ko na to sa'yo, talaga bang gusto mong putulin ang relasyon nating mag-ama, tapos na ang lahat? Matandang to. Sa puntong ito na ng sitwasyon, nagbubulag-bulagan ka pa rin. Bakit ba hindi mo matanggap ang katotohanan? Kailangan bang masaktan ka sa mga sasabihin ko bago ka tumigil? Di ba pwedeng magising ka na? Ikaw ay isa lamang, isang hamak na dukhang walang kwenta. Anong mapapala ko sa pagiging anak mo? Ikaw, sa buong buhay mo, hindi ka na umangat sa puti. Gusto mo pang isama ako sa paghihirap mo. Alamin mo, kung hindi mo ako kayang buhayin ng maayos, huwag mo akong istorbohin. Ito ang anak ko. Ito ang anak na inalagaan ko ng mahigit 20 taon. CJ, Tang Jiao. Tandaan mo ang mga sinabi mo ngayon. Huwag kang magsisi. Magsisi. Kapag nagdalawang isip man lang ako, paglabas ko ng pinto na to, mamatay ako sa disgrasya. Matanda, binabalaan kita. Huwag mo akong pilitin. Kunin mo ang pera. At umalis ka na ngayon din. Pera. Wala akong kukunin. Pero ngayon, kailangan mong magpaliwanag sa akin. Noon, lumuhod ka sa harap ko. Para magpasalamat sa pagligtas ko sa'yo. Tinawag mo pa akong tatay. Ngayon, dapat kang lumuhod at magpatira pa sa akin. Para tapusin ang mahigit 20 taon kong pag-aalaga sa'yo. Ano ang ibig mong sabihin? Ngayon ang aking kasal. Gusto mo akong lumuhod sa harap ng maraming tao para sa matandang hayop na ito. Mahigit 20 taon ang pagsisikap ko para sa'yo. Ang kapalit ay ang mga salita mo. Tama na. Wala ka bang katapusan? Baby, tingnan mo siya. Walang problema. Ano pang ginagawa ninyo? Dali, itapon siya. Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan ako. Ano, matandang hayop. Ngayon ang aking engagement party. Ininsulto mo ang bride ko sa harap ng lahat. Ang dapat lumuhad at magpatira pa ay ikaw. Sa Huago, ang mga taong gustong lumuhod ako. Sila ang una. Nagpapanggap ka pa. Mga tao, handa ang mga armas. Magagawa mo. Tingnan mo kung magagawa ko. Suntok, suntok hanggang lumuhad. Matandang hayop. Ano ang tingin mo? Ibaba mo ang ulo mo. Tumingin ka pa. Pinapababa ko ang ulo mo. Suntok, suntok hanggang lumuhad. Hindi kayo kinain, mag-effort kayo.
Matandang hayop, mahilig kang magpakamatigas. Tingnan ko, kung matigas ang buto mo, o matigas ang mga stick namin. Lumuhod. Luhod. Lumuhod. Datang International, regalo, dumating. Ang Datang International ay dala ang napakamahal at mabigat na regalo upang batiin ang Guoljia. Napakamahal na regalo. Totoo pala ang mga bali-balita. Pinapaboran ng Datang International si Guoljia. Walang hanggan ang kanyang kinabukasan. Tagapangasiwa Guoljia, lumapit ka at tanggapin mo ang regalo. Kalihim Leo mismo ang dumating, paumanhin at hindi ka nasalubong. Umalis ka dyan. Hindi ba't ito ang araw ng kasal ng inyong pamilya, mga Guo? Ano naman ang kaguluhang ito? Ito. Siya. Isa lang siyang basta pasahero. Kalihim Leo, huwag nyo na siyang pansinin. Kalihim Leo, maupo po kayo. Hindi na kailangan. Narito ako ngayon, upang maghatid ng regalo mula sa punong tanggapan. Narito ang regalo, aalis na ako. Nasaan ang lalaking ikakasal at ang babaeng ikakasal? Narito, bilisin mo. Magandang araw po, Kalihim Leo. Magandang araw po, Kalihim Liu. Kunin ang regalo. May utos ang punong tanggapan. Ang regalong ito ay dapat personal na ibigay sa kamay ng dalawang ikakasal. Kapag dumating na siya, sa kanyo ito buksan ng personal. Sige na. Dahan-dahan. Ang babaeng ikakasal na si Tang Jiao. Walang utang na loob at suwel sa magulang. Ang lalaking ikakasal na si Guyan ay abusado at bastos. Anong karapatan meron kayong dalawa para karapat-dapat sa malaking regalong ito? Walang kwenta ka. Binabalaan kita. Ngayon ay napakahalagang araw para sa aming pamilyang Guo. Kung magkakagulo ka, ikaw ay lapag mo agad ang regalo. Matandang hayop, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Gusto nyo ba talagang makuha ang regalong ito? Sabihin ko sa inyo. Hindi kayo karapat-dapat. Gago ka. Nababaliw ka na ba? Matandang gago. Papatayin kita. Nagpapakita ako ng kabaitan sa'yo. Baby, Ano ba yan? Tumulong. May tumulong. Sige. Ang galing ng pamilya Guo. Hindi kayang pamahalaan ang mga tauhan. Ganitong mamahaling regalo, kayo lang ang may sabi na itatapon. Wala ba talaga kayong respeto sa aming Tang International? Hindi. Malaking pagkakamali lang ito. Pagkakamali. Secretary Leo, walang kinalaman ang loko-lokong ito sa pamilya Guo. Walang koneksyon. Wala, paano siya nakapasok sa kasal ng pamilya Guo? Ito si Secretary Leo. Pakinggan ninyo ako. Ang matandang to. Pumasok dito para manggulo. May masamang balak siya. Gusto niyang sirain ang kasal ng pamilya Guo. matagal na naming gustong palayasin siya. Walang kwenta ka. Kahit na iwan mo ang pamilya Guo. Manghamon ka pa sa Tang International. Gusto mo na bang mamatay? Dapa ka na, magmano kay Secretary Leo at humingi ng tawad. Kapag hamupa na ang galit ni Secretary Leo, baka may pag-asa ka pang mabuhay. Dapa ka at humingi ng tawad sa kanya. Hindi siya karapat-dapat. Ikaw. Ano ang sinabi mo? Secretary Leo, ang maliit na bagay na ito, ako na ang bahala. Sandali. Kanina, nakita kitang napakahirap ng sitwasyon mo. Ayaw kitang pansinin. Akala ko ba hindi ka na magpupumilit? Nagtataka ako. Kung hindi ako karapat-dapat. Mga naririto. Sino pa ang may karapatan? Sa palagay ko, nagkakamali ka. Hindi kita tinutukoy. Oh. Nagbago ka ng salita. Ngayon, nagsisisi ka na. Huli na. Matanda. Kahit hindi ka pag-initan ni Secretary Leo. Hindi ka namin palalampasin ng pamilya Guo. Hindi. Nagkakamali kayong lahat. Ang ibig kong sabihin, hindi siya ang tinutukoy ko. Kundi kayong lahat na naririto. Hindi kayo karapat-dapat sa paningin ko. Gusto nyo bang malaman saan galing ang aking lakas ng loob? Buksan mo ito. Ang laman nito ang magsasabi sa inyo. Sino talaga ako?
Nababaliw ka ba? Sino ka ba? Isang hamak na dukha lang, nakakapal pa ng mukha. Dapat bang sabihing tanga ka? O bobo, makinig ka ng mabuti sa akin. Ang nagbigay ng Reg Along ito, ay isang taong hindi mo maaabot sa buong buhay mo. Hindi pa dumarating ang matanda, ang Reg Along ito. Sino ang may lakas ng loob magbukas? Sino ang may karapatan magbukas? Kahit ako, ay hindi makapangahas. Ikaw na walang kwenta. Anong karapatan mo? Dahil ako ang nagbigay ng regalong iyon. Nakakatawa ba? Ngayon, dahil malaki na ang kagubatan, iba't ibang ibon na ang nandito. Kahit sinong aso't pusa, akala nila ay sila'y mga dakilang tao na. Kung hindi ka naniniwala, buksan mo ang kahon. Para malaman ang katotohanan. Maniwala akong ikaw ang pinakamayaman sa Huaguo, sagana sa yaman. Maniwala akong ikaw ang boss ng grupo. Napakayaman. Nasisiyahan ka na ba? Talagang matigas ang ulo, bobo at walang pag-asa. Ano ang sinasabi mo? Kung talagang nagsisinungaling ako sa'yo, magiging ganito ba katiyak ang mga sinasabi ko? Gamitin mo naman ang utak mo, hayop ka. Ikaw. Kalma, Secretary Liu. May sira ang ulo niya. Huwag mo siyang pansinin. Galing lang siya sa liblib na lugar. Nabaliw sa pagiging gwardya. Naiinggit na siya ngayon. Nag-aalala, kaya gusto niyang maghiganti sa lipunan. Huwag po sana kayong makipagtalo sa kanya. Oo nga. Ang taong ito, isang hamak na gwardya lang. Kayo po, huwag na kayong magalit sa ganitong uri ng basura. Secretary Leo, huwag kayong mag-alala. Ang pamilya Guo ay tiyak na maayos na aayusin ito. Tama. Sa inyo at sa Datang International. Pati na sa lahat ng naririto, magbibigay kami ng paliwanag, mga tauhan. Dalhin ninyo ang baliw na ito. Sandali. Minsan, talagang napapaisip ako. Ikaw na isang hamak na dukha, isang hayop mula sa ilalim. Anong karapatan mo, dito sa mataas na lipunan, na sumigaw at magingay? At sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob, na harapin ang mga makapangyarihang naririto? At magsalita ng ganyan. Mga makapangyarihan. Sa paningin ko, sila'y parang langgam lamang. Nakakatawa talaga. Mukhang ayaw mo nang mabuhay, ano? Walang hiya ka. Alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Alam ba ninyo kung ano ang katayuan ko? Ano ba ginagawa mo? Alisin mo ang maruming kamay mo. Ito ang handog ng pamilya Guo. Ikaw na mababa ang estado, may lakas pa. Sasabihin ko sa iyo, matanda, pagkatapos aayusin kita. Ikaw. Secretary Leo, nakita mo ba? Ang taong ito, may sira sa utak, baliw na baliw. Nakakuha ng ganitong klaseng tao. Kaya nga ang bride, gustong iwan siya. Sira ulo ba? Kung may sakit, magpagamot. Zhao Jiao, ano ba? Nakatanga, disiplina mo ang baliw mong ama. Tama na ba ang pagiging pasaway mo? Hanggang ngayon, hindi mo pa alam ang pagkakamali. Kailangan bang may kutsilyo sa lig mo, bago mo malaman ang pagbabago? Pasaway ako. Hindi ba ganito? Ikaw lang, inis ang nagpapabago sa mukha mo. Anong katayuan mo? Hindi ko alam. Anong alam mo? Sabihin ko sa inyo, ako ay... Ikaw ay isang tagabantay ng gate, mabaho ang gwardya. Hindi ba alam ng lahat, ano ba ang ingay mo? Ingay, buksan mo ang mata mo. Ang taong ito ay, pandaigdigang ahente ng Datang International. Espesyal na asistante ni Ginang Lin Yixen, kalihim ng presidente ng sangay ng China. Sa buong buhay mo, maaari mo lang siyang tingalan. Ano ba ang tawa mo? Malapit kang mamatay, tanga. Isang asistente ng kalihim lang. Anong malaki? Kahit ang boss niya, na nandito ngayon, ay dapat magpakumbaba. Bullshit. Ano ba ang katayuan mo? Ano ang katayuan ko? Para sa inyo, Lin Yixin, ay parang Diyos. Pero para sa akin, ay subordinate mo lang. Ako ang Diyos niya. Tama na. Hanggang ngayon, nagkakalat ka pa. Malapit kang mamatay. Alam mo ba? Gaano ka makitid ang pangunawa mo? At ano ang malalampasan mo? Siyempre, alam ko. Salamat sa iyo. Kung wala ka, malaya ako sa kahirapan. At makakapag-embrace ng kinabukasan. At magsimula ng bagong buhay. Ayoko na makipagtalunan. Makinig kayong lahat. Ngayon, agad-agad, buksan ang kahon. Malinaw na malalaman nyo. Ang taong walang alam sa mundo, ay hindi ako.
Ikaw. Kayong lahat ng tao. Anong ginagawa mo? Tanga ka. Hindi mo pa pinupulot. Si Secretary Leo. Sandali. Ano? Binibigyan mo ba ng mukha? Makinig ka. Ang sinabi mo kanina, tao ba? Talagang hindi maintindihan. Saan galing ang kumpiyansa ng taong ito? Hanggang ngayon, nagpapakita ng pagmamataas sa amin. Talagang walang respeto sa kapwa. Sinabi ko na. Ang mga bagay dito, ako mismo ang nag-sign. Tama na. Tangyaw, talagang hindi ko na kayang tiisin ka. Kahit nasabihin kong pangarap lang, dapat may limitasyon din. Ako, Tangyaw, isang salita ay ginto. Hindi na kailangan mangarap. Ngayon, nagpakumbaba ako. Nakipagdebate sa inyong mga langgam. Ako ay naging mabait na. Loko. Binibigyan ko pa ng mukha? Talagang iniisip mo, malaking tao? Sasabihin ko sa iyo, makinig kang mabuti. Ikaw ay isang mahihirap, pangit, matanda at mabahong gwardiya. Tingnan, kahit sino dito, kumilos lang, may papatay ka. Hanggang ngayon, walang ingat sa salita. Secretary Leo. Mga kasama. Gaya ng nakikita ng lahat, ang taong ito ay galing sa hamak na pinagmulan. Pero ang aming Guo family ay patuloy na nagpakita ng respeto. Siya ay nagbalik ng masama sa kabutihan, naghangad ng higit pa. Sabihin ng lahat, matitiis ko ba? Hindi matitiis. Hindi matitiis. Hindi dapat siya palampasin. Ang tao ay gumagawa, ang langit ay nakatingin. Kung gusto mong idagdag ang kasalanan, bakit mag-alala sa walang salita? Sino ang nagsasalita ng walang basehan? Binabaligtad ang puti at itim. Malinaw sa inyong puso. Ang mga salita mo ay sunod-sunod. Mag-aaral ka ba? Sa huli, sasabihin ko ulit. Buksan ang kahon. Natural na lalabas ang katotohanan. Pagdating ng panahon, tignan ko sino ang magiging bastos. Katawa-tawa. Iniisip mo ang iyong maliit na trick. Makakaloko sa amin. Hanggang ngayon, nagpapanggap na malaking tao. Tingnan mo kung may kapalaran. Sandali, nandito si Secretary Leo. Makinig na lang tayo sa kanya. Tama, paano natin siya pakikitunguhan? Nasa isang salita na lang ni Secretary Leo. Kung ganun, bunutin ang kanyang dila, putulin ang kanyang mga paa at kamay, tapos, itapon sa liblib na kabundukan. Ilibing na. Kayong mga ito, talagang napakalapastangan. Eh ano naman? Isang taong galing lang sa maduming kanal. Ang katulad mo, gusto ka naming pagtripan. Pagtripan ka namin. May lakas ka pa ng loob? Ay nako, tingnan mo yang ayaw mong umamo. Kasalanan mo ito. Karapat dapat ka sa kinahinatnan mo. Ano ang tinitingnan-tingnan mo? Ano tawag dito? Sarili mong ginawa, sarili mong tiniis. Parehong-pareho ang gusto ng lahat. Sige na. Ayaw ko sanang gamitin ang aking kapangyarihan. Kasalanan mo kasi, nagalit sa'yo ang marami, at nagpakapalpak ka pa kay Agent Lin. Kung hindi kita parurusahan ng mahigpit para magsilbing babala, saan mo ilalagay ang mukha ng aming Tang International, mga tauhan? Gawin na. Tumigil kayo dyan. Pagkalipas ng 5 minuto, kung hindi ko kayo mapapaluhod, na nang hihingi ng tawad, isa-isa kayong luluhod at hihingi ng tawad. Hindi na kailangang kumilos. Ako na ang bahala sa sarili ko. Assistant Leo, ginagawa lang niya yan para umabante ang oras. Huling-huling pag-asa lang yan. Mga tauhan, dapin siya. Hoy! Si Lin Yixin, ako to. Sandali. Huwag kang mag-alala, Ji Xiao. Ang usapin sa pribadong pagbili ay naayos na. Kapag lumipat na ako roon, sana'y tulungan ninyo ako. Du Shen. Bakit nandito ka pa? Ahente Lin. Si Ji Xiao ng Universal Consortium ang nag-utos sa akin bilang tagapamagitan. Kaya hinihintay kita dito. Anong hinihintay mo ako? Hindi ba't sinabi ko sa iyong magdala ng regalo sa pamilya Guo? Isang maliit na pamilya Guo lang yan. Ang ganyang simpleng pagpapadala, pwedeng ipagawa na lang kay Assistant Leo. Huwag kang mag-alala. Simpleng bagay. Alam mo ba kung sino ang nagutos nito? Ikaw. Hoy, Jitang. Ano? Hindi makatarungan ito. Naiintindihan ko na. Pupunta na ako dyan agad. Ahente Lin. Hindi pa natin napag-uusapan ang importante. Huwag kang magmadaling umalis. Importante. Ito ang pinakamahalagang bagay. Nagkamali ka ng malaki. Tang. Hindi. Lin. Ahente Lin. Anong nangyayari?
Hoy, Ji Xiao. Parang may nangyaring problema. Sige, 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 ang galing mo talagang umarte. Bakit ngayon ko lang nalaman? May talento ka palang ganito, para maging artista. Totoo man o hindi. Malalaman natin sa loob ng 5 minuto. Sana pagdating ng panahon. Ganyan pa rin kayo, katigas ang ulo. Tama na. Huwag kang magpanggap, isang tawag lang. Maniniwala na kami sa'yo, ha? Huwag kang magpanggap. Para sa mga tulad niyong hamak na insekto, hindi ko kailangang magpanggap. Matanda. Sasabihin ko bang tanga ka, o sobrang tapang mo? Anong klase kang tao, lahat ng salita'y binibitawan mo? Ahenteng Lin, anong klaseng tao siya? Siya'y kapantay, ng punong tagapamahala, ng sangay sa Huagwo. Ikaw itong, hamak at pangit na gwardya, ang makakapantay sa kanya, ha? Secretary Leo, sa tingin niyo ba tama ang sinasabi ko? Ha? Ikaw. Tigilan mo. Aray, Gago ka, pakawalan mo ang anak ko. ang kapal ng mukha mo. Akala mo ba, hindi kita kayang patayin? Ang kapal ng mukha mo. Akala mo ba wala ako rito? Tumahimik kayong lahat. Pumunta ako rito ngayon. Unay para samahan ang anak kong babae sa kanyang kasal. Pero hindi ko inaasahang masasangkot sa ganitong gulo. Balak ko sanang tiisin ang pagmumukha nitong suwail na anak. Magpaalam ng mapayapa at tapusin na ang lahat. Ngunit kayo, sunod-sunod at paulit-ulit na paninira, pang-aapi, at pananakit sa akin. Hanggang sa gusto niyo na akong patayin. Bakit? Dahil ba isa lang akong hamak na gwardiya, isang probinsyanong galing sa liblib na lugar? Walang pera at koneksyon, karapat-dapat lang ba akong apihin? Dahil ba mahirap ang pinanggalingan ko, kailangan kong magpakumbaba sa inyo? Ha? Tama nga, gusto ko talagang apihin ka. Bitawan mo ako. Kung hindi, mamamatay ka ng mahirap. May mga tao na nasa iba't ibang antas. Kung may kapangyarihan at kayamanan ka, magpapatira pa ako, tatawag ko sa iyo ng papa. Karapat-dapat ka ba? Hindi ako karapat-dapat, ikaw ba? Ikaw, isang taong nasa mababang antas. Kahit ang paghinga mo ay nag-aaksaya ng hangin. Anong ginagawa mo? Bakit nakatanga lang? Kontrolin mo ang tatay mong baliw. Pakawalan ng anak ko. Matanda, bitawan mo agad. Binabalaan ko kayo. Kung may mangyari sa asawa ko, kahit anong kapahamakan, hindi na kailangan ng tulong nila. Ako mismo ang kukunin ng buhay mo. CJ. May 2 minuto pa. Hindi na ako makapaghintay. 2 minuto, lalaki. Baka hindi ka naaabot sa oras na iyon. Secretary Leo, tingnan mo. Dapat mong ipagtanggol ang anak ko, yan. Huwag kang mag-alala, matagal ko na siyang kinasusuklaman. Ang yabang mo. Nagmamalaki ka pa rito. Naniniwala ka ba? Maaari kong patayin ka agad. Naniniwala ka ba na mamaya? Papaluhod kita at magmamakaawa. Sige, matigas pa ang ulo mo. Secretary Leo, kung gusto niyang mamatay, ipagkakaloob ko yon sa kanya. Ayos, ano pang hinihintay natin? Gawin na. Sandali. Ano, may reklamo ka? Wala, ako lang. Natatakot lang ako na madumihan ang karpet ng bahay natin. Matagal na akong nagputol ng relasyon bilang mag-ama sa kanya. Gusto ko siyang mamatay. Tingnan ninyo. Ito ang anak na, inalagaan ko ng mahigit 20 taon. Sumasabay sa agos. Gusto niyang mamatay ang tatay niya. Hadlang sa pagpasok mo sa mayamang pamilya para maging Phoenix. At kayo, ang tinatawag na mayamang pamilya, ang tinatawag na elite, ang tinatawag na makapangyarihan. Sa paningin ko, kayong lahat ay isang grupo ng mga nang-aapi sa mahina. Mga hayop na mas mababa pa sa baboy at aso. Magpatuloy kang magsalita, suntok siya. Hindi sapat, suntok ko siya hanggang umiyak. Suntok ko siya hanggang lumuhod at magmakaawa sa akin. Matanda, hindi ba't magaling kang magsalita? Zhao Jiao, ito ang pinakamagandang pagkakataon para ipakita mo. Alam mo ang dapat gawin. Huwag mong ipahiya ako. Tang Jiao Jiao, pero ako ang tatay mo. Hindi ka natatakot na magkaroon ng karma. Ang tatay kong mahal.
Hindi na mamaya. Tumigil kayo. Ang kinatawan ng Datang International, si Lin. Isang karangalan ng makita ang isang alamat na tulad mo. Talagang napakaswerte ko. Lin Yixen, ang pinakamayamang babaeng negosyante sa Huagwo. Ito ang tunay na malaking tao. Ito si Kinatawan Lin, ay personal na dumating upang dumalo sa kasal ng pamilya Guo. Tingnan mo ang anak ko, gaano siya kaimportante. Ang pamilya Guo ay talagang iginagalang. Noon, sinabi kong nag-ambisyon ng mataas. Mali ba ako? Mababa ang pinagmulan. Makapag-asawa ka sa aming pamilya Guo. Dapat kang matuwa ng tahimik. Naiintindihan ko na, Ma. Ang pamilya Guo ay nagbabago na ang kapalaran. Ito ay tila, ang simula ng pag-angat. Oo nga. Bilis, bilis. Samahan mo akong salubungin ang mahalagang bisita. Bilis, bilis. Pagdating ng Kinatawan Lin, ang aming maliit na tahanan ay naging maliwanag. Kinatawan Lin. Talagang karapat dapat kay Kinatawan Lin. Napakalakas ng dating. Sino ang gumawa nito? Sino talaga ang gumawa nito? Gusto mong mamatay. Ginoong Tang, huli na ang dating ni Yixen. Walang problema. Ginoong Tang, ako, Tatanungin kita. Noong una, ang layunin ko sa pagtatatag ng Datang International ay ano? maliwanag na naaalala ko. Ito ay para sa kapakanan ng mga tao, at paglilingkod sa lipunan. Ngunit ang nakikita ko ngayon ay pang-aapi gamit ang kapangyarihan. Pambubuli sa mahihina. Maria, anong pinagsasasabi nitong matandang to? Kay acting manager Lin? Yung lalaking to, parang nagrereklamo. Ginoong Tang, malaki at magulong ang mga tauhan ng kumpanya. Hindi may iwasang may masasamang elemento. Ayokong makinig ng paliwanag. Patunayan mo sa akin. Sinong may sasabihin sa akin? Ano ba talaga ang nangyari? Bakit nakaupo dyan yung lalaking to? Acting Manager Lin, siguradong may sinabi siya sa'yo. Makinig ka sa akin, hindi ganyan ang sitwasyon. Eh ano? Ako pa nga ang dapat magtanong sa'yo. Ang taong inatasan ng grupo para magdala ng regalo ay si Du Shen, di ba? Abala na abala si General Manager Du. Ang ganitong maliit na bagay, bakit pa natin siya aabalahin? Kaya, ito ba ang dahilan kung bakit pumapel ka sa hindi mo trabaho? Ikaw, isang maliit na kalihim. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Acting Manager Lin, sinusunod ko lang ang utos ni General Manager Do para kumilos. Lahat naman tayo ay para rin sa ikabubuti ng grupo, di ba? Ganoon ba? Pinapadala ka para magbigay ng regalo, pero ang lakas ng dating mo, Acting Manager Lin. Huwag kang magkakamali. Lahat ng ito ay dahil sa lalaking yun. Kung hindi dahil sa kanyang paggulo sa kasal ng pamilya Guo at hayagang paghamon sa aming Datang International. Bilang miyembro ng grupo, syempre, kailangan kitang tulungan. Naturuan siya ng leksyon. Oh, may ganito palang nangyari. Totoo ba o hindi si Ahente Lin? Ang lahat ng naririto ay maaaring maging saksi para sa akin. Oo nga. Tama. Tama ang sinabi. Siya nga yung hamak na tao na nagsimula ng lahat ng gulo. Kalihim Leo, tama lang ang ginawa mo. Alam ba ninyo kung ano ang sinasabi ninyo? Syempre, sasabihin ko po sa inyo. Ang taong ito, siya ay isang baliw. Puro kasinungalingan ang sinasabi. Ang bibig na ito, marahil ay gumagawa lang ng kwento. Kanina, ano ang sinabi niya sa inyo? Huwag po kayong maniwala sa kanya. Siya. Baliw. Ha? Tama. Siya. Ginulo niya ang kasal ko. At sinaktan pa niya ako. Ano pa ba siya kundi isang baliw? Hayagan niyang hinamak ang karangalan ng Tang International. Kahit hindi kumilos si Kalihim Leo, hindi namin siya palalampasin. Tama. Ito po, ay ang magiging manugang ko, at siya rin ang kanyang ampon na anak. Maaari po ninyong hayaan siya, na magbigay ng kanyang opinyon. Ikaw si Tang Jiao. Tama. Maaari ko ring patunayan, para kay Kalihim Liu. Si Tang Yao, talagang baliw siya. Ayaw lang niyang makita akong magtagumpay. Kaya dahil sa pagiging mapagmataas niya, siya ay nagkagulo. Siya ang iyong ama. Paano mo masasabi yan? Ama, siya ay ampon na ama ko lamang. At saka, matagal na naming tinutoy ang aming relasyon bilang ama at anak. Mga ginang at ginoo, ang kinahinatnan ni Tang Yao ngayon, lahat iyon ay sarili niyang kasalanan. Ayokong dahil sa kanya, ay madumihan ang pangalan ko. Kung ano ang gusto ninyong gawin sa kanya, wala akong reklamo. Magaling ang sinabi.
Sa kabutihang palad, narito rin po, ngayon si Kalihim Lin. Maaari po kayang maging saksi para sa amin. Tingnan ninyo kung paano namin paparusahan ang lalaking ito. Tama. Ang ganitong klase ng lalaki na walang respeto sa mataas at mababa, hindi dapat patawarin. Mga tauhan, ano ang gusto mong gawin? Siyempre, parusahan siya, Ahente Lin. Ang napakagandang palabas na ito, huwag mong palampasin. Parusahan siya. Alam mo ba kung ano ang kanyang katayuan? Siyempre, nalaman ko na. Siya ay isa lamang, walang kapangyarihan at mababang uri ng tao, isang mabahong gwardiya sa pinto. Anong karapatan mo para santukan ako? Dahil ikaw, walang saysay. Gusto mo lang ang gusto mo. Sinira mo ang reputasyon ng Tang International. Ako ang Sam Iris sa reputasyon ng grupo. Ang lalaking ito, naghamon sa Tang International. Pinatulan ko siya. May problema ba? Maglinis ka ng bibig mo. Siya ay, hindi mo kayang harapin. Siya ay isang, mababang uri lang. Bakit hindi ko siya pwedeng insultuhan? Ikaw. Bagay na hindi natututo. Hanggang ngayon hindi mo pa alam kung ano ang pagkakamali mo. Matandang lalaki ka. May karapatan ka bang magsalita dito? Tang Yao, alamin mo ang sarili mong estado. Kapag ang mga importanteng tao ay nag-uusap, wala tayong karapatan magsalita. Anong karapatan mo para narito? At mag-utos? Hindi pa ba naintindihan? Ang mga importanteng tao sa paningin niyo. Kung susukatin sa estado, hindi karapat-dapat kahit linisin ang sapatos ko. Ang pagyayabang mo ay mukhang totoo. Kaya nga, siya ay isang baliw. Sinasabi mong mataba ka, naghahabol ka pa. Hindi mo talaga iniisip na ikaw ay isang importanteng tao? Hindi na iniisip sa pamantayan niyo. Ako ay, Ano ka ba? Ikaw ay isang matandang lalaking walang nagawa. Agent Celine, makinig ka, makinig. Siya, hindi kanya pinapansin. Isang galing sa liblib, mababang uri. Dahil sa paggalang sa Agent Celine. Kung hindi, patay na siya matagal na. Talagang ginawa ang balahibo ng manok bilang utos. Ang taong gumagamit ng balahibo ng manok bilang utos ay ikaw, di ba? Agent Celine, anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Bilang Secretary General ng grupo, palaging nakikipagsama sa mga makapangyarihan. Sa ilalim ng mesa, malakas ang transaksyon ng pera at kapangyarihan. Umakyat sa posisyon gamit ang dalawang laman sa dibdib. Akala mo talaga maganda ang estado mo para gawin ang gusto mo. Para maging walang batas, di ba? Wala. Hindi ko gustong gawin ito agad, nasirain ang mukha. Pero hindi dapat. Ang guluhin mo siya. Para sa kanya lang. Liu Waner. Naniniwala ka ba, isang tawag lang, ay pwedeng magpabagsak sa iyo, Ahente Lin. Ang grupo natin, ay may mga patakaran din, at kailangan ng ebidensya. Kahit ikaw ang boss ko, hindi mo pwedeng, pagraduhan lang ako ng basta-basta. matigas ang ulo mo. Alam mo namang may patakaran ang grupo. Ginagamit mo pa ang pwesto mo. Nang-aapi ka sa iba. Ang tulad mong sakit sa grupo, dapat matagal nang tinanggal. Ahente Lin, nandito ako ngayon. Ayon sa utos ni Chairman Do, para magtrabaho. At saka, ginagawa ko rin ito para sa grupo, tumutulong ako. Sa ating dalawa, hindi na kailangang magkagulo pa, hindi. Kailangan. Payo ko, tawagan mo na siya ngayon din, kung hindi. Sa kulungan na lang siya, makakakita sa'yo, para lang sa isang lalaking ito, makikipag-away ka sa akin. Ano naman kung makipag-away sa'yo? Sino ka ba? Lin Yixen, huwag kang magpakalabis. Kung may mangyari sa akin ngayon, hindi ka papatawarin ni Chairman Do. Ang tapang mo na. Nang babanta ka na sa akin. Sasabihin ko sa'yo, kahit nandito si Do Shen, hindi siya maglalakas loob sa akin. Ikaw pa kaya? Ano ka ba? Ahente Lin, huwag kang magalit. Sa tingin ko, baka may hindi pagkakaunawaan. Kung maaari, dahil sa pamilyang Guo. Ang pamilyang Guo mo, ano yan? Umalis ka dyan. Mamaya na kita pag-uusapan. Anong ginagawa mo? Usapang loob ng grupo yan. Bakit ka nakikisali? Ahente Lin. Pasensya na po. Hindi, anong kinalaman nito? Sa pamilya namin, Ahente Lin, bakit pati kami, nadadamay? Ang nang-aapi, ay aapihin din. Ito ang kapalit. Hindi kayo makakatakas. Gago ka talaga. Hinahamon mo ako. Sige. Sabi ko nga, bakit ba, pinagtatanggol mo siya ng ganito? Sabi mo, nakaangat ako dahil sa katawan, at mababa ang mga pamamaraan ko. Sa tingin ko, pareho lang tayo. Sa likod ng mga tao,
May tinatago ka ring lalaki, di ba? Ano ba ang sinasabi mo? Ano ba ang pinagmamalaki mo? Kung wala kang relasyon sa kanya, bakit mo siya pinagtatanggol ng ganito? Kung magsasabi ka pa ng isang salitang kasinungalingan, maniniwala ka bang pupunitin ko ang bibig mo? Hindi ako nagsisinungaling. Kung hindi siya, umaasa sa'yo. Bakit mo siya pinagtatanggol ng ganito? Ano? Gusto mo siya dahil matanda na? O dahil bantay sala siya? Hayaan mong sabihin ko sa'yo kung bakit. Boss mo siya, at ako ang boss niya. Sapat na ba yon? Ano ba yan? Ano na naman ang kalokohan ang sinasabi niya? Nababaliw na ba siya? Ginoong Tang, sabi mo, boss mo siya. Bakit hindi mo sabihin na ikaw ang nagtatag ng Datang International? Tama ka. Ang pagpapadala ng regalo sa pamilya ko ay utos ko rin, pero hindi ko inakala na isang maliit na regalo ang magpapakita sa akin ng napakaraming masasamang nilalang. Kasuklam-suklam ang ugali ng tao. Matandang gago. Nagsisimula ka na naman, no? Kung ikaw ang nagtatag ng Datang International, ako naman ang Jade Emperor. Nakakainis ka talaga. Isang hamak na gwardya lang. Pangarap ng pangarap. Iniisip mong, mahalaga ka, okay lang, pero hanggang ngayon, wala ka pa ring hiya. Hanggang sasabihin mong, ikaw ang nagtatag ng Datang International. Mag-isip-isip ka nga, karapat dapat ka ba? Ang ganitong walang hiya at hamak na nilalang ay bihira talagang makita. Pero ngayon, nasaksihan natin. HMM. Ahente Lin, sasabihin ko, gutom na gutom ka na talaga. Kahit na ganoong, klase ng basura, kaya mo pa rin kainin. Gago. Huwag nang magdaldalan. May darating, ilabas ang aking regalo. Matandang bagay. Ano ang ibig sabihin ng iyong regalo? Iyon ay ipinadala ng iba. Regalo naming mag-asawa. Karapat dapat ka bang makialam? Sige na, Ano ang ibig sabihin? hindi ba't matagal na ninyong pinagdudahan ang aking pagkatao? Matagal ko nang sinabi, buksan mo ito. Ang lahat ay malalaman ang katotohanan. Akala mo ba tanga ako? Malinaw na ipinagbabawal sa itaas. Dapat personal na dumalo ang nagtatag. Upang mabuksan ang regalo. Paano? Gusto mo akong idowit? Tingnan mo. Ang maliit na ito ay kaibig-ibig. Hanggang ngayon, gusto mo pa kaming isama sa gulo. Gago ka. Dapat noon pa ay pinatay ko siya. Patayin siya. Ano ba ang ingay? Ahente Lin, alam kong galit ka sa kasamaan, pero hindi mo siya dapat pabayaan. Ito ay magdudulot ng problema. Oo. Ang maliit na ito ay kaibig-ibig. Wala siyang sinasabing totoo. Huwag kang maniwala sa kanya. Tama, Ahente Lin. Kung sisihin ang nasa itaas, huwag nang sabihin ng aming pamilyang go. Kahit ikaw ay maaaring madamay. Bakit mo pa gagawin yon? Nakita mo na. Ako si Tang Yao. May mga pagkakataon din akong nagkakamali. Habang mas nakikipag-usap ako sa inyo, lalo akong inaapi. Liu Waner, kung sinabing buksan mo, buksan mo. Sigurado ka ba? Tigil ang daldal. Ako ang bahala kung may mangyari. Sige. Iyon ang sinabi mo. Narinig ninyong lahat, di ba? Personal na inutusan ni Ahente Lin. Salita sa sariling pananagutan. Kapag hinanap ang responsibilidad, huwag mo akong sisihin. Huwag kang mag-alala. Ang mga bagay sa loob nito, tiyak na kayo ay mabibigla ng husto. Gusto kong makita, anong sorpresa ang maibibigay mo sa akin? Kalihim Leo, anong nangyari sa'yo? Ano nang laman yan? Mga dokumento. Secretary Liu, sapat bang nakakagulat ang nilalaman nito? Talagang. Medyo nakakagulat nga. Kung ganon, ipamahagi natin ito sa bawat isang naririto. Basahin mo ito ng malakas. Hindi maganda yun. Sinasabi kong basahin mo ng malakas. Basahin mo yan. Sa pagdiriwang ng kasal ni Tang Zhaojiao. At sa kanyang pagsasama. Simula sa araw na ito, igagawad kay Tang Zhaojiao ang posisyon bilang Pangulo ng Tang International Group, Huaxia Division. At ipagkakaluob ang 10% ng shares ng grupo. Isang mansyon sa Yunhai, Yipan. 2 shopping mall sa sentro ng lungsod, upang igawad kay Tang Zhaojiao bilang pagkilala. Hindi ako nagkakamali, di ba? Pangulo ng Huaxia Division. Ibig sabihin, mula ngayon, magiging kapantay ko na, si Acting Manager Lin. At yung mansyon sa Yunhai Yipan. Napakamahal ng lupa roon. Sa Emperor's Residence, kahit isang unit lang, bilyon-bilyon na. Isang buong gusali ang ibinigay. Naku po, mga shopping mall sa sentro ng lungsod. 2 buong gusali. Doon talaga puno ng tao, at daloy ng pera. Tunay na ginto ang kinikita roon. Oo nga. Yayaman na tayo. Yayaman na.
Mula ngayon, ang pamilya Guo ay tataas na ang kalagayan. Ang pamilya Guo ngayon, talagang nagbago ang kapalaran. Bakit wala akong ganyang swerte? Kalihim Liu. Tuloy mo ang pagbasa. Oo nga, oo. Huwag mong pansinin yung maliit na yun. Napakagandang balita ito. Dapat nating pakinggang mabuti. Sigurado ba kayo? Siyempre. Bilisan mo, basahin mo. Tang International, Pangulo ng Huaxa Division. Narinig mo ba? Hindi lang ako magiging Phoenix ngayon. Magiging Reyna na ako. Kung gayon, babasahin ko na. Basahin. Pagtatalaga bilang presidente. Espesyal na utos mula sa punong tanggapan. Ang lumagda. Tang Yao. Ano? Tang Yao. Ano? Tang Yao. Si Tang Yao ba yan? Yung pangalan ng basurero ng gwardya. Kalihim Leo, seryosong bagay ito. Hindi ito biro. Sa tingin mo ba mukha akong nagbibiro? Tama siya, Kalihim Leo. Nagkakamali ka ba? Tama, tama, mali talaga to. Ang taong lumagda at nagbigay ng regalo. Paano pwedeng siya? Isa lang siyang basurero ng gwardya. Ako rin, nagtataka ako, Liu Waner. Bakit hindi mo ipaliwanag, bukod sa tagapagtatag ng Tang International, sino pa ang may ganitong kapangyarihan, na magtalaga ng General Manager ng Sangay, espesyal na utos mula sa punong tanggapan? Ako, Kalihim Liu, hindi ka naman maniniwala sa sinasabi ng baliw na to, di ba? Kalihim Liu. Sabi nila lahat nagkakamali. Ano sa palagay mo? Ako. Bakit siya ganun katapang? Baka naman talagang siya nga, tinatanong ka. Dito na. Ginoong Xiao. May engagement party ang pamilya Guo ngayon. Inatasan ako ng punong tanggapan na magdala ng regalo. Medyo nakakainis lang. Kaya pinapanta ko na lang si Xiao Liu. Pero mukhang may nangyaring problema. Galit na si Lin Yixen kanina pa. Hindi ko alam kung bakit. Pasok na tayo at malalaman natin. Sasabihin ko sa'yo. Ngayon, kahit anong paraan ang gamitin. Kailangang matapos ito. Ang babaeng iyon na si Lin Yixen. Pasukuin ng Datang International sa ilalim ng aming Global Consortium. Pagdating ng panahon, tiyak na magbabago ang tingin sa akin ng tatay ko. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Xiao. Handa na ang kasunduan. Garantisadong papayag siya. Peki yan. Huwag kang magduda. Tiyak na peki yan. Mga ginang at ginoo, ang lalaking ito at ako. Ilang taon na akong naninirahan kasama ang lalaking ito. Alam na alam ko kung ano lang ang kaya niya. Ano ang ibig sabihin nito? Mula nang ampunin niya ako, nanirahan na ako sa sira-sirang bahay kasama niya. Kumain ng simpleng pagkain. Nagbungkal ng lupa, nagtanim at nagtrabaho sa bukid. Nang mag-aral na ako, saka pa lang siya pumunta sa lungsod para maging gwardiya. Kaya mas alam ko ito kaysa kaninuman. Wala siyang pangalawang pagkatao. Isang mahirap at walang kwentang tao lang siya. Ganun pala. Hay nako. Muntik na akong maloko ng lalaking ito. Tiyak na si Lin Yixen ang may pakanan nito. Kahit na ang tagapagtatag ng Datang International ay talagang tangyaw. Hindi maaaring itong tangyaw na nasa harap natin. Tama. Kung talagang may ganoong kalagayan siya, para lang maging isang basurang gwardya, para magtago hanggang ngayon, Sa tingin ko, marahil may isa pang posibilidad. Nitong mga nakaraang araw, ang Great Tang International ay patuloy na nagkakaroon ng mga alitan. Nag-aalala ang mga tao. May mga hindi masaya sa mga pagbabago sa mga tauhan ng grupo. Kaya nga, sa likod ay may nagpapakulo. Gumawa ng pekeng pirma. Nagbabalak na kunin ang kapangyarihan. Kaya, sa tingin ko, kayong dalawa ang gumawa nito. Liu Waner, anong ibig mong sabihin? Kung gusto mong walang makakaalam, huwag mong gawin. Huwag mong isiping hindi ko alam. Sa ilalim, nakipag-ugnayan ka rin sa Global Consortium. Katarantaduhan. Tama ang sinabi ni Acting Manager Lin. Talagang katawa-tawa. Isang lalaki mula sa ibaba. Naglakas loob na magpanggap bilang presidente ng Great Tang International. Hindi ba ito lubhang katawa-tawa? Magpanggap. May kailangan ba ako para gawin yon? Palaka. Ulitin mo. binibigyan kita ng mukha, tama? Lalaking nagpapanggap sa kapangyarihan. Mga kasama. Matitiis ba ito? Hindi matitiis. Dahil malinaw na ang pagkakamali, hindi na kailangang mag-alala pa. Sa huli, ang lahat ng mga alitan ay dahil sa lalaking ito. Kaya siguradong mamamatay ka. Tanga. Mga kasama, kung hahayaan siyang maggulo, kapag nangyari iyon, maapektuhan ang aming pamilya Guo. At ang kinabukasan ng lahat, malaki ang magiging problema. Sa tingin ko, ngayon, hindi na siya dapat mabuhay.
Tama, sumasang-ayon ng aming pamilya Lin. Sumasang-ayon ng aming pamilya Chen. Sumasang-ayon ng aming pamilya Son. Gago. Acting Manager Lin, nakita mo rin ito. Ito ang gusto ng lahat. Sinasabi mo, para sa isa, taong mula sa ibaba. Nawala ang suporta ng mga tao. Hindi sulit. Ano pang ginagawa ninyo? Isara ang pinto at bubugin. Anong gusto ninyo? Ahente Lin, alam namin ang mga patakaran. Alam. Ano ba ang alam ninyo? Malaking karangalan para sa pamilya Guo na maging paborito ng grupo. Nakaranas ng biyaya mula sa langit. Syempre alam namin na dapat tumano ng utang na loob. At magambag ng kaunting tulong. Oo nga. Magpahinga po muna kayo. Tiyak na aming hahanapin ang napakalakas ng loob na baliw at babaklasin ang butot laman. Para sa grupo, bilang patunay ng aming katapatan. Nababaliw na ba kayo? Kung sasabihin, mga palakas sa ilalim ng balon, tama nga. Malinaw na nandyan ang ebidensya. Nagluloko pa rin kayo sa inyong sarili. Talagang napakatangan nyo. Sa tingin ko, ang nagloloko sa sarili ay ikaw, ang hamak na nilalang. Okay lang kung hinahamak mo ang mga makapangyarihan. Pero mang-eskandalo ka pa sa dakilang tao. Sa tingin ko, malapit na ang katapusan mo. Patayin siya. Talagang napaka-ironya nito. Marami ang gustong papatay sa akin noon. Ngunit sa huli walang nakaligtas. Isa-isa silang namatay. Gusto ninyong subukan ngayon? Natatakot ako. Isang hamak na tao ang manghahamon sa amin. Naloko mo si Ahente Lin, pero hindi mo kami maloloko. Tang Yao, kung luluhod ka ngayon, magmamakaawa at humingi ng tawad. Baka mabigyan ka pa ng pagkakataon. Gumapang palabas. Paano kung hindi ako sumangayon? Pinabubuhay ka namin, at magsasabi ka pa ng hindi. Inaalala ko ang dating pagkakaibigan. Kaya gusto kitang bigyan ng pagkakataong mabuhay. Ikaw mismo ang hindi marunong tumanggap ng kabutihan. Huwag mo akong sisihin. Magaling kang magyabang. Ano, ngayon pa lang, babaliin ko na ang panga mo. Tumigil kayong lahat. Sinong may lakas ng loob na gumawa ng kalokohan? Lin Yixen. Baliw ka ba? Ahente Lin. Anong ginagawa ninyo? Mabait at mapagkawang gawa si Ginoong Tang. Ayaw niyang mang-api gamit ang kanyang kapangyarihan. Pero kayo, lalo kayong nang-aabuso. Binabalaan ko kayo, kung may mangyaring masama sa kanya ngayon, lahat kayo ay kasama niyang mamamatay. Baka naman. Totoo pala ang sinabi ni Kalihim Leo, noon. Ahente Lin, bakit mo ipinagtatanggol ang hamak na taong ito kung gusto mo talaga ng ganyan? Kaya ng pamilya Guo na humanap ng lalaki para sa'yo. Gago. Anong pinagsasasabi mo? Napakapangahas mo, gumagawa ka ng masama. Dapat kang paluin. Walang kwenta ka, hinampos mo ang anak ko. Kapanlait at masakit magsalita. Bastos at mapanira. Dapat paluin. Ano ba ito? Ikaw? Hindi mo na alagaan ng maayos ang anak mo. Inaapi mo ang mahihina. Dapat paluin. Tang Jiao Jiao, ano pang ginagawa mo? Manood ka na lang dyan. Matanda kang walang kwenta. Walang utang na loob. Traitor. Ikaw ang pinakamarapat na masampal. Gago, tingnan mong mabuti. Ako si Tang Jiao Jiao. Ang manugang ng mayamang pamilyang Guo. Ang Tang International. Ang magiging bagong presidente. Nasa ilalim lang ng iisa. Ngunit nasa ibabaw ng libo-libo. Magkaiba tayo ng mundo. Maglakas loob ka bang manampal sa akin? Karapat dapat ka bang manampal sa akin? Kay gandang mayamang pamilya. Kay gandang presidente. Ha ha ha. Tang Yao, Makinig kayong lahat. Ngayon, ipinahahayag ko. Ang dot ni Tang Jiao Jiao ay binabawi. Ang bigay kaya ng pamilyang Guo ay binabawi. At kayong mga sinasabing makapangyarihan na nang-aapi, maghintay kayo ng pagtutuos. Hoy, ikaw na gago. Nalulong ka na ba sa pag-arte? Ang Red Along ibinigay ng dakilang tao. Sasabihin mo lang na babawiin. Babawiin. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Ha ha ha. Ang regalo ko, hindi kayo karapat-dapat. Hoy, huwag. Ay nako, ang aming pamilyang Guo, ang napakalaking kayamanan, bigla na lang nawala, ikaw. Paano nangyari ito? Ikaw na gago. Hayop ka. Papatayin kita. Ahente Lin.
Bakit mo pa kailangang makisawsaw sa gulo? Para sa isang walang kwentang tao, kung papayag kang magbigay daan, ang pamilya Guo ay tiyak na gagantihan ka ng malaki, mga walang alam, at hambog na mga clown. Hindi pa ba kayo nakakaintindi? Siya. Hindi ninyo kayang guluhin. Lin Yixen, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo ngayon? Syempre alam ko, at malinaw na alam ko, na malapit ka ng magbayad sa iyong katangahan. Natatakot ako, sa tingin ko, ang magbabayad ay ikaw. Sinira niya ang appointment letter mula sa headquarters. Dahil sa iyong makasariling hangarin, pinoprotektahan mo ang taong ito, at tinapakan mo ang pulang linya ng grupo. Maghintay ka lang, itatapon ka ng grupo. Gago. Nababaliw ka na ba? Kung may lakas ka ng loob na manakit. Lin. Akala mo ba takot ako sa'yo? Hindi ka ba natatakot na ilalantad ko ito? Tingnan natin kung paano mo ito aayusin. Sana nga. Kalihim Liu. Magreklamo ka ng magreklamo. Mas mabuti pa, humanap ka ng mas maraming tao. Napakakurakot na ng grupo ngayon. Panahon na para linisin ito. Salamat pa nga sa'yo. Hahaha. Huwag kang magmalaki dito. Huwag mong isipin na dahil may putang ito na nagtatakip sa'yo. Maghintay ka. Tatawagan ko agad si Chairman Do. Pagdating niya, papaupuin ko kayong dalawang hayop. Nalumuhad at magmakaawa sa akin. Huwag nang tumawag. Ling Yixen, ang lakas ng loob mo. Si Jido pala ito. Oy, dumating na si Jido. Zhao Jiao, tingnan mo to. Dapat ikaw ang ma-promote sa posisyong ito. Ngayon, siya na ang na-promote. Hindi na siya mas mababa sa kanya. Ling Yixen, ang lakas ng loob mo. Jido, tingnan mo naman. Kahapon lang sa beauty clinic, namumutok na yung bagong iniksyon sa akin. Sino ba yung walang mata? Ang lakas ng loob gambling ng babae ko? Sino pa ba? Siya ito, si MS, Lin na yan. Nag-abuso ng kapangyarihan para sa pansariling interes. Traidor sa kumpanya. At saka, kanina lang, sinira niya ang mahalagang dokumento ng kumpanya. Higit pa riyan, binantayan pa niya ako ng baril. Sabi pa, palalayasin niya tayong dalawa sa kumpanya. MS, Lin. Kung magsasabi ka pa ng kasinungalingan, hindi ako mag-aatubiling sampailan ka ulit. Jido, tingnan mo siya, tingnan mo siya. Ling Yixen, iniwan mo si Young Master Xiao, at ang proyektong bilyon-bilyon ang halaga, dahil lang sa ganitong walang kwentang bagay. Walang kwentang bagay. Du Shen, kung hindi ka naging pabaya, hindi sana nagkagulo ng ganito. Ang dapat mong isipin ngayon, ay kung paano aayusin ang gusot na ito. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Alam mo namang, si Warner ang babae ko. Bakit ganyan ka? Walang respeto. Ano ba ang ibig mong sabihin? Kailangan pa ba kitang bigyan ng respeto? Ikaw. Duzen, di ba? Bilang isang executive ng Datang International. Nakikipagrelasyon, sa iyong subordinate, hayaan na natin yan. Pero hinayaan mo pa siyang gumawa ng kung ano-anong kalokohan. Hahaha. Saan ka naman galing? At nagmamagaling ka pa? Sa harap ko? Du Shen, mag-ingat ka sa pagsasalita. Siya, hindi mo kayang awayin. Hindi ko kayang awayin? E di sabihin mo nga sa akin. Sino ba siya? Tama siya. Talagang hindi mo ako kayang awayin. Kapag gusto ko, kikilos lang ako, at malalagay ka sa kapahamakan. Sino ka naman? At nagmamalaki ka pa? Sa harap ko? Sinabi ko na, hindi mo kayang pag-initan. Alam mo ba kung sino ako? Kahit sa Upper City, o sa buong Wagwo, walang sino man ang makapagsasalita sa akin ng ganyan. Baliw ka ba? Gusto mo bang mamatay? Du Shen, alam mo ba kung sino siya? Magpakumbaba ka. Sino ba siya? Sabihin mo nga. Ano pa ba siya? Isa lang siyang, dating kasintahan nitong babae. Isang hamak na, gwardya lang. Ha, palamunin pala. Nagmamalaki dahil sa iba. Gago. Tama na, huwag ka nang magdaldalan dito. Akala mo ikaw pa rin ang pangalawang pinakamataas sa kumpanya. Sabihin ko na sa iyo ang totoo. Ngayon, si Young Master Xiao ang bumili ng kumpanya, lahat ng shares ng mga direktor. Kailan nangyari iyon? Bakit hindi ko alam? Siyempre hindi mo malalaman. Simula ngayon, si Young Master Xiao ang pinakamalaking shareholder. Kaya madali lang yan. Paalisan ka sa pwesto. Ano? Si Young Master Xiao ng Global Consortium. Baka naman iyon ang bunso sa pamilya Xie. Tingnan mo ng mabuti. Ano ang nakasulat doon? Ang may hawak ng shares, Xiao Chenlong. Hindi tama. Kung may stockholders meeting, bakit hindi ko alam? Siyempre, ako ang nag-organize. Secret meeting lang. Hindi ka lang sinabihan. Sa panahon ng krisis ng grupo, tinutulungan mo ang iba, sumasamantala.
May konsensya ka pa ba? Konsensya? Gaano ba ang halaga ng konsensya? Ang tao ay nagsusumikap para umangat, ang tubig ay dumadaloy pababa. Ang prinsipyo nito. Hindi mo alam? Guzen, ito ba ang dahilan mo para maging trader? Ikaw, isang walang pera at kapangyarihan. May karapatan kang sumuway? Mali ba ako? Taksil na walang konsensya, ikaw at ang mga taksil na walang utang na loob. Ano ang pagkakaiba? Ikaw, walang pera at kapangyarihan. May karapatan kang sumuway? Ang sumusuway ay ikaw. Taksil na sunod-sunuran sa pera, kung alam mo talaga, ang tunay kong pagkatao, gagawa ka rin ng paraan. Para humalik sa akin. Ha, sige, sabihin mo ang tunay mong pagkatao. Security team leader, gusto kong durugin ka, parang durugin ng langgam, na ganun lang. Subukan mo. Lanan. Matapang ka pa. Kung gusto mo talagang mamatay. May gumalaw. Tapat kayo sa datang, o sa traidor na ito. Pag-isipan mo. Hoy, Agent Lin. Anong klaseng estado na ang datang? Nag-uutos ka pa? Hanggat ako'y nasa datang, ako'y magiging Global General Agent, ang tunay na kapangyarihan ko. Mas mataas kaysa sayo. Pinapasabi ni Xiao Xia ng isang mensahe para sa'yo. Kapag ibinigay mo ang ledger at shares ng kumpanya, mananatili ang posisyon mo at dividends. Ito ang kontrata, permahan mo. Malaki ang ambisyon mo. Ang ganitong kondisyon, parang ibinibigay mo lang, ang Datang International. Maaari mong ganoon ang intindi. Ang ganitong mapang api na kontrata, para pirmahan, hindi ko maaaring pirmahan. Si Xiao Xia ay may pinakamalaking share sa kumpanya. Kaya niyang durugin ng datang. Huwag kang magpakamatigas. Ikaw, Ang Global Consortium ay talagang malakas, pero isang bagay ang nakalimutan nyo. Ang Xiao Xia na sinasabi nyo ay isang empleyado lang. Anong sinasabi mo? Ang Xiao family ay agent lang. Ang tunay na may hawak ng Global Consortium ay iba. Mr. Tang, ang ibig mong sabihin ay, Sakto. Malapit ako sa taong iyon. Ginoong Tang, totoo ba yan? Siyempre, basta tatawag lang ako. Atras ang Global Consortium. Maliit na bagay lang yan. Walang problema. Ayos. Ha ha ha. Nababaliw ka na ba? Isang hamak na gwardya. Ang makakapagpapaatras sa Global Consortium? Ginoong Do, hindi niyo po alam. Ang taong ito, isang siraulo lang siya. Noon pa, nagpapanggap na siyang isang malaking tao. Oo nga, ha ha ha. Itong walang kwentang tao, noon pa sinasabi niyang siya raw. Ang founder ng Tang International. Hindi ba yan nakakatawa? Ha ha ha. Tama. Ang aking nobya ay kanyang ampon na anak. Maaaring patunayan ang kanyang pagkatao. Tama, kaya kong patunayan. Isang siraulo lang siya. Ginoong Du, di niyo na kailangang pansinin yan. Mga kalokohan lang naman yan. Oh, may ganito pala. Totoo yan. Ling Yixen. Gutom na gutom ka talaga. Kahit ganoong klaseng tao, nagkagusto ka. Kung nag-iisa ka, pwede kang lumapit sa akin. May lakas ka ng loob, ulitin mo yan. Bakit? Galit ka? Sabihin ko sa'yo ang totoo. Una, balak kong isama si Young Master Xiao sa pagsakop, at pagkatapos, isasama ka rin. Pero ngayon, mukhang, ang klase mong yan. Kahit ibigay sa'yo ng libre, ayaw ko sa'yo. Ang masasamang tao, may parusa ang langit. Kung hindi sila parurusahan ng langit, ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Pagdating ng panahon, ipapaalam ko sa kanya kung ano ang kapalit ng pagiging masakit ang dila. Magsasagawa ka pa ng pisikal na aksyon? Hindi muna natin pag-uusapan kung totoo o hindi ang sinasabi mo. Kahit na totoo ka man, ang taong nasa likod ng Global Consortium, hindi mo aabutin. Ang ganoong klaseng tao, kilala mo pa ang pamilya Xiao? Tatawagan ko na si Xiao ngayon, at papuntahin ko siya rito, para makita kung ano talaga ang nakakatawa. Hoy, Xiao Zhenping. Binibigyan kita ng 10 minuto para umabot ka sa harap ko. Nasaan ang pamilya Lin? Nandito po. Direktor Xiao, yung napag-usapan dati, yung proyekto ng 5-star na Linshan Hotel, kailangan pa rin po namin ng tulong ninyo. Ganito na naman, mga bagay na walang kwenta. Aayusin ko, yung pinondohan ng Universal Group. Maraming salamat po, Direktor Xiao. Po. Hoy. Ginoong Tang, bakit po kayo nakatawag? Huwag po kayong mag-alala. Nandito naman ako para sa consortium. Aalagaan ko itong mabuti. May tao ba dyan sa inyo na ang pangalan ay Xiao Qianlong? Ah, si Chen Long. Anak ko po iyon. Bakit po? May ganun palang nangyari? Huwag kang mag-alala. Siguradong susundin ko ang sinabi mo. Hindi. Pupunta ako dyan agad. Ano pong nangyari kay Ginoong Xiao? Parang nagkagulo na ang mundo. Si Ginoong Xiao po kasi, hindi nagpapakita ng nararamdaman. Ngayon ko lang siya nakita, na nagpanik ng ganito. Apo. Po. Ano
Ano po ang utos? Maghanda ka agad ng pribadong eroplano. Sa pinakamabilis na paraan, pumunta sa pamilya Guo sa Shangjing. Itong mga ito? Bini ka ba? Ipagpaliban mo ang lahat ng bagay. Sa pinakamabilis na paraan, pumunta sa pamilya Guo sa Shangjing. Opo, po. Tama ba ang narinig ko? Kanina, tumawag ka sa Boss Xiao. Sinabi mong lilipulin ang acquisition plan. Target lahat ng stock market, at gagawing lahat kami. Hindi na makakabawi. Totoo ba? Tama. Ha ha ha. Sirain kami. Sa kanya lang. Ha ha ha. Baliw. Talagang baliw. Matanda, nagsisimula ka na ulit magsalita ng kalokohan. Matandang hindi mamamatay. Hindi ka titigil, no? Tapos na ang scam sa datang. Nandito ka ulit para scam ang Xiao family. Talagang hindi ka nagbabago. Lene, Array. Walang pera. Walang kapangyarihan. Walang background. HMPH. Ito ay naging utu-uto dahil sa pag-aasa sa iba. Puro kasinungalingan ang sinasabi. malalaman kung totoo o hindi mamaya. Sana pagdating ng panahon, kayo ay katulad ngayon, matigas ang ulo. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Kanina, nakausap ko si Mr. Xiao. Sinabi ko sa kanya ang buong kwento. Dapat magdasal ka na palampasin kanya. Kung hindi, pagdating niya, mas malala ang pagkamatay mo. Xiao Qianlong, Bastos. Ang pangalan ni Mr. Xiao ay hindi mo dapat tawagan diretso. isang pabayang anak ng mayaman lang. Anong tabo, o sadyang, talagang aso kanya? Gusto mong protektahan ang amo mo? Magalit ang Xiao family. Ilang buhay meron ka para mamatay. Hindi lang isang pabayang anak ng mayaman. Pati ang tatay niya, Xiao Zhenting, nakatayo sa harap ko. Ginoong Tang. Matandang Xiao, pagkatapos ng lahat, ay isang napakalaking tao. Hindi kaya masyadong. Walang problema. Kahit si Xiao Zhenchen mismo, ang tumayo sa harap ko. Hindi makapagsalita ng kahit anuman. Talagang hindi mo alam ang iyong lugar. Alam mo ba kung sino? Si Matandang Xiao? Nang ahas kang magsabi, ng ganoong kasuwail na salita, malapit ka ng mamatay. Malamang itong walang kwenta. Kapag nakita si Matandang Xiao, may ihi sa takot. Kung sasabihin ko sa'yo, na ang pamilya Xiao ay itinayo ko ng mag-isa. Noong araw, sa pantalan, siya ay isa lamang, ordinaryong manggagawa. Sumunod siya sa akin bago siya umasenso. Naniniwala ka ba? Maniniwala kaya sila sa iyo? O maniniwala silang ako si Emperor Qin Shi Huang? Hahaha. Si Matandang Xiao ay isang honorary director ng Global Consortium. Isa siyang tycoon na may trilyon-pisong yaman. Ang pamilya Xiao ay ang pinakamayaman sa mga mayayaman. Ang perang kikitain niya sa isang segundo ay isang halagang hindi mo maaabot sa buong buhay mo. Ang ganitong kakilakilabot na pagkatao ay hindi isang tulad mong walang kwenta ang dapat mangasar. Ano ba ang nangyayari ngayon? Walang naniniwala kapag nagsasabi ng totoo. Nakakalungkot. Ay nako. Gago. Sino ba naman? Si Matandang Xiao. Kapag kumilos siya, yanig ang buong kabisera. Sinasabi mong kilala mo siya. At ipapagawa mo pa sa kanya ang mga bagay. Ay nako, wala ka na bang pag-iisip? Ha ha ha. Matandang walang kwenta. Adik ka na ba sa pag-arte? Nagsisisi talaga ako na hindi kita dinala sa mental hospital noon para dito ka nagkakalat ng kung ano-anong salita at nagdudulot ng kahihiyan sa akin. Hindi ako ang nagdulot ng kahiyan sa'yo, ikaw mismo. Walang katapatan, walang pagmamahal sa magulang, walang kabutihan, hindi ka dapat maging anak. Ikaw, Tama na. Ang palabas na ito, oras na para matapos. Dahil matigas ang ulo mo, huwag mong sisihin ang aking kalupitan. Mga kasama, mag-aambag ako ng 100 milyon para sa buhay ng babaeng ito at ng siraulo. 100 milyon? Ano? Kulang ba? Mga biktima, hindi ba kayo mag-aambag? Nagsalita na si Boss Do. Siyempre, susunod kami. O, ang pamilya Guo ay magbibigay ng 50 milyon. Tama, 50 milyon. Ang pamilya Lin ay mag-aambag ng 20 milyon. Ang pamilya Chen ay magbibigay din ng 20 milyon. Ang pamilya Sun ay mag-aambag ng 10 milyon. Paumanhin, Attorney Lin, ang laki kasi ng alok nila. Kayong mga, ha ha ha. Sugod. Sige na, mabuti na rin ito. Para makita ko ng malinaw, ang mga mukha ninyong lahat. matandang gago. Hindi mo pa ba maintindihan? Ang tao ay namamatay para sa pera. Ang ibon ay namamatay para sa pagkain. Sa mundong ito, wala namang relasyong hindi masisira. Sa harap ng interes, lahat ng ito ay maaaring maging panapal sa usapan. Katarantaduhan. Dapat mong malaman, ang bumerang itinapon mo noon, balang araw, sa'yo rin babalik. Hoy, dapat nga kayong magpasalamat, 200 milyon.
Ito ang pinakamahalaga na panahon sa buhay ninyo. Dapat kayong magpasalamat sa akin. Gago. Nasa bingit ka na ng kamatayan, nagsasatsat ka pa. Gusto mong mamatay? Maglakas loob ka. Tingnan mo kung hindi ko gagawin. Ngayon, papapatay ko ang mga loko at bastos na tao nang walang buong katawan. Huwag gumalaw. Huwag gumalaw. Anong takot? HMM. Ano ang dami ng bala niya? Anong takot? Sabay-sabay na. Hindi na gusto ang 200 milyon. Ang pagkakataon para yumaman sa isang gabi, nasa harap na ninyo. Ang matapang ay magiging masagana, ang mahina ay magugutom. Bilis, sumulong. Sulong. Ginoong Tang. Kasalanan ng Hiksen na nagpabigat, na ikaw ay naapektuhan. Kahit ibuwis ko ang buhay ko ngayon, ililigtas ko rin ang pag-alis mo. Tangkad, huwag kang mag-alala. Walang problema sa atin. Ang oras ay halos na rin. Ano? Hello. Ano? Nanonood ako ng palabas. Ang foreign teacher ay nag-report sa akin. Sinasabing nagprostitusyon ako at involved sa droga. Seryoso ka, ha? Baby, ano ang nangyari? Walang problema. Scam call. Ano? Ang card ko ay nakasangkot sa illegal transaction, at na-freeze. Baliw ka ba? Ang stocks ng Sun Family sa ngalan ko, binili ng marami. Diretso. Diretso na bumagsak. Hello. Ano ang sinasabi mo? Ang industries ng Lin Family. Naapektuhan din. Hindi. Bankrupt. Ang mga industriya ng Chen family sa ilalim. Na-report, ang asawa ko ay nagsabi. Sa labas ay puno ng undercover. Wala na. Ang Chen family ay wawasak na. Tingnan mo. Anong ginagawa ninyo? Ano ba talaga ang nangyayari? Anong nangyari? Ginoong Tang. Lanan. Kayo po ba ang may kagagawan nito? Hey. Isang magandang palabas ito. Dapat natin panooring tahimik hanggang matapos. Opo. Ha. Hoy, mga kasama. Anong nangyari sa inyo? Kanina ay maayos pa kayo. Bakit bigla na lang? Ito. Ito ba? Tagapangasiwa wo, anong nangyari? Nagbibiro ka lang sa akin, di ba? Anong ibig mong sabihin ng totoo? Hoy, anong ibig mong sabihin na nasa paliparan ka? Tumakas ka na pala at lumabas ng bansa? Hoy! Anong nangyari? Magsalita ka naman. Nababaliw ka na ba? Magsalita ka nga. Tumawag si tagapangasiwa wo. Sabi niya, ang mga kumpanya natin ay sadyang inatake. Ang pamilya Guo ay bangkarote na. Paano ito nangyari? Imposible ito. Ano ba talaga ang nangyari? Ang pamilya Guo ay napakaraming pera. Paano naging bangkarote? Nang ganoon na lang. Inay, Ipaliwanag mo ng maayos sa akin. Nasaan ang pera? Nasaan ang pera ng pamilya natin? Sabihin mo ng malinaw. Nasaan ang pera? umalis ka dyan. Ako ang tinatanong mo? Sino naman ang tatanungin ko? Imposible ito ah. Ako ang dakilang Guo Jia Da Xiao. Ito, peke lang ang lahat ng ito. Peke lang lahat. Hindi pwedeng maging bangkarote. Hindi tayo bangkarote. Hindi bangkarote ang pamilya natin. Nasaan ang pera? Duge. Anong nangyari? Magsalita ka, Duge. Duzen. May tumatawag. Bakit hindi mo sagutin? Hoy, Du, hindi ka ba natatakot? Sinong natatakot? Nakakatawa talaga. Kung hindi ka natatakot, bakit ayaw mong sagutin? Sinong ayaw? Anong ayaw ko? Tinatakot mo lang ako. Akala mo ba takot ako sa'yo? Sige, sagutin ko.
Hello, anong ginagawa mo? Ang tagal mo na, hindi mo pa tapos? Yang Master Xiao. Kalmahan mo lang po, medyo komplikado itong sitwasyon. Ako, babalikan ko po kayo kagad. Bilis-bilisan mo, huwag mo akong pilitin na akyatin ka at bugbugin. Opo. Nakagulat ka, tawag lang pala ni Yang Master Xiao. Ganoon ba? Paano ka nakakasiguro na makakaiwas ka sa kapahamakan? Anong ibig mong sabihin? Ngayong ako na ang kumilos. Paano ako makakalimot sa'yo? Hindi pa dumarating ang panahon ng pagganti. Nagpapanggap ka lang. Ikaw talaga ang may pakanan nito. Ang mga paraan mo, pwede pa sa kanila, pero sa akin, kaya mo ba, nagsasabi ka pa ng karma? Kung totoo ang karma, bakit, hindi pa ako tinatamaan? Halika na. Duge. Ano na naman? Tingnan mo ang internal message. Emergency notice. Ang dating China Division, Secretary General na si Liu Wan'er. At ang dating China Division President na si Du Shen. Dahil sa malubhang pagkukulang. Duge, anong gagawin ko? Sabi ng kumpanya, hahabulin ako sa batas. Anong gagawin ko, Duge? Binili ni Xiao Xiao lahat ng shares ng grupo. Siya ang pinakamalaking shareholder. Bukod sa pinakamalaking shareholder, sino pa ang pwedeng magtanggal sa amin? Oo nga. Hindi totoo ang balita. Tang, Anong sinasabi mo? sinasabi ko, tangka. Talagang marami ang shares ni Xiao Qianlong. Pero sino ang nagsabi sa'yo? Nalagpas 50% ang shares niya. Gumamit ka ng utak mo. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin, ang Datang International, simulat sa poll, isa lang ang malaking shareholder. Iyon ang may lagpas 60% shares, at may absolute control, ang founder. Kahit totoo ang sinasabi ninyo. Kami at ang taong iyon, hindi pa nagkikita, walang away o galit. Bakit niya, tututukan ako ng walang dahilan? Ikaw ang founder, na parang dragon. Ulo lang nakikita, katawan hindi. Matagal na naming sinabi sa'yo, pero hindi kayo naniniwala. Kaya pala. Totoo pala ang lahat ng sinabi niya. Kaya naman pala si Lin Yixen ay ganun na lang ang pagtatanggol sa kanya. Kaya naman pala siya ay ganun katatag ang loob. Gusto niyang buksan ang kaong regalo. Nagpapakapilyo ka pala dahil sa atensyon. Ikaw pala ang tunay na VIP. Wala na talaga ang lahat. Pinagmumura pa namin siya dati bilang baliw. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ano ba ang nagawa ko? Ginanoon ko pa siya dati. Kuya Du, ano na ang gagawin? Ikaw na babaeng ito. Dahil din sa'yo, paano ako napunta sa ganitong kalagayan? Ano ang kinalaman ko dyan, Kuya Du? Umalis ka sa harap ko. Boss Tang, hindi. Chairman, hindi ganoon ang nangyari. Pakinggan mo muna ako. Ikaw ang masama. Pag-uusapan natin mamaya. Bibigyan kita ng oras para magpaliwanag. Hindi. Pagkakamali lang ang lahat. Huwag mo sanang isipin. Oo nga, kung alam lang namin ang tunay ninyong pagkatao. Hindi kami maglalakas loob na gumawa ng kalokohan. Ang pamilya Guo ang nagunjok sa amin. Wala kaming kinalaman dyan. Nauto lang din kami. Tama, nauto lang kami. Maging mahabagin po kayo, Ginoong Tang. Noong isa-isa kayong gustong patayin ako, nasaan ang kabaitan nyo? Nasaan? Ginoong Tang, hindi kami nagbigay ng pagkakataon. Hindi ninyo pinahalagahan. Ginoong Tang, talagang alam kong nagkamali ako. Pakisuyo, bigyan mo ng pagkakataon ang pamilya Son. Gagawin ko ang lahat. Ang pamilya Chen ay handa rin. Kung hindi magdaramdam ang Ginoong Tang, ang pamilya Chen ay magiging alipin. Ganoon din ang pamilya Lin. Ginoong Tang. Magpakita ka ng habag. Patawarin mo kami. Ginoong Tang. Patawarin mo kami. Mga mayayamang pamilya. Mga elite na may kapangyarihan. Ginagamit ninyo ang kayamanang galing sa pagpapahirap sa mga tao at nagtataguyod ng diskriminasyon. Pang-aapi sa mga walang lakas. Talaga bang wala na kayong kahiyan? Isa-isa kayong mataas ang tingin sa sarili. Akala mo kayo lang ang tama. Minamaliit ang mga mahihirap. Pero sa paningin ko, hindi kayo kahit kalahati ng isang hibla. Mga taong nagmamalaki dahil sa kapangyarihan. Ang ugali ninyong mas masahol pa sa hayop. Pakisuyo, Ginoong Tang, magpakita ka ng habag. Magpakita ng habag, CJ.
Bigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon, pero dapat magbigay kayo ng magandang paliwanag. Pag-isipan ko kung paano kayo bibigyan ng pagkakataon. Ano ang ibig sabihin ng Ginoong Tang? Sa paliwanag. Naiintindihan ko, ang lahat ay dahil sa kanila. Dahil ang pamilya Guo ay nambugbog kay Ginoong Tang. Kaya kami napunta sa ganitong kalagayan. Ang pinakamahusay na paraan ay patayin ang pamilya Guo. Patayin sila. Patayin sila. Talagang mga baboy kayo. Noong nasa poder pa ang pamilya Guo, sumunod kayo sa amin, kumain ng masasarap at uminom ng mamahalin. Nagpapakumbaba, pusong alipin. Ngayong wala na kaming kapangyarihan, nakahanap na kayo ng bagong amo, at biglang nagbago ang pakikitungo, di ba? Sasabihin ko sa inyo, kahit magpalimos pa sa kalye ang pamilya Guo, hindi kami hihingi ng tawad sa lalaking ito. Kung may lakas kayo, halika, halika, halika. Kayong mga Guo ang mapang-api, kaya kami ring ibang pamilya, naapektuhan at nadamay. Lalo na ikaw, masamang asal at mapanirang babae. Karapat dapat kang mamatay. Tama, dati, kayong mga Guo, ang naghama kay Ginoong Tang. Paulit-ulit ninyo siyang ininsulto. Mas masahol pa kayo sa hayop. Kung ako sa inyo, mamatay na lang kayo agad. Mga kasama, ano pang hinihintay ninyo? Ano ang gagawin ninyo? Binabalaan ko kayo, huwag kayong magkagulo. Kasalanan ng mga Guo ang lahat. Walang silbi ang mga mata ninyo. Inaway ninyo ang taong hindi dapat inaway. Ngayon, gumawa kayo ng napakalaking gulo. Ang pamilya Guo, karapat dapat mamatay. Sabay-sabay, patayin natin ang mga Guo. Dapat lang. Sarili nilang kasalanan ito. Tang Zhao Jiao, anong ginagawa mo dyan? Magsumbong ka na sa tatay mo. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Bakit? CJ, sasabihin ko sa'yo kung bakit. Alam mo ba kung bakit kita inampon? Hindi ba dahil hindi ka naman makapag-anak? Kaya mo ako inampon? Mali ka, dahil sa iyong tunay na ama. Ang tatay ko, Naalala ko noong mga panahong iyon. Sabay kaming kumakain ng instant meals. Sabay kaming nakatira sa isang upahan. Gumagawa ng pinakamarumi at pinakamabigat na trabaho sa mundo. Pero ang sahod namin, sakto lang para mabuhay. Madalas niyang sabihin sa akin. Gusto niyang maging matagumpay. Ayaw na niyang mamuhay sa ganitong walang katapusang hirap. Pagkalipas ng maraming taon, talagang naging matagumpay kami. Pero siya, sa paghahangad ng mas magandang buhay, napahamak ang buhay niya sa larangan ng kayamanan at kapangyarihan. Nakita ko mismo, noong mayaman siya, ang daming tao sa paligid niya, ang ganda ng buhay niya. Pero pag namatay na ang tao, isang maliit na libingan sa isang burol. Taon-taon, ako lang ang dumadalaw sa puntod niya. Noong buhay pa ang tatay mo, sinabi niya sa akin, Lautang, kung sakaling, mauna akong mawala sa'yo, yung jiao-jiao ko, alagaan mo siyang mabuti. Ituring mo siyang, parang sarili mong anak, at ginawa ko naman. Pero ikaw, kung alam ko lang noon, na ganito ka pala kayaman at makapangyarihan, hindi ko na kailangang magpakasal sa pamilya ko. Hindi ko talaga maintindihan. Napakayaman mo. Bakit mo ako pinagdaanan ng hirap gayong napakayaman mo? hirap. Jiao-jiao. Tutu, sa loob ng maraming taon, sinadya kong hindi ka pinag-aral ng maayos. Ayokong, magaya ka sa landas ng tatay mo. Pero ngayon, para lang mabuhay sa mayamang pamumuhay. Hindi mo na inisip ang pag-aaruga ko sa'yo. Itinuring mo akong parang kaaway. Hindi po, tatay. Hindi po. Naiintindihan ko na. Ngayon alam ko na ang pagkakamali ko. Hanggang ngayon, Dahil lang sa kanila, di ba? Huwag kayong mag-alala. Basta sabihin nyo lang, hihiwalayan ko agad sila. Tang Zhao Jiao, ano ba ang ibig mong sabihin? Paano mo magagawa? Naiiwan mo kami sa ganitong pagkakataon. Sasabihin ko sa'yo. Ikaw ay ang asawa ng anak ko sa kasal. Asawa. Tinuring mo ba ako bilang asawa? Hindi pa ako nakapasok sa inyong bahay. Sinaktan at inapi na ako ninyo. Ang lugar ko sa inyong pamilya ay mas mababa pa sa isang katulong. Alam ko na ngayon na ang tatay ko ay napakagaling. Sa tingin mo gusto ko pa kayo? Tang Zhao Jiao, bakit ka ganyan? Tumahimik ka. Sinasaktan mo ako. Matagal ko na gustong saktan ka. Ano ang problema sa pagsakit ko sa'yo? Putang ina mo. At ikaw rin. Ikaw ang lalaki.
Tanga at walang kwenta, kung hindi dahil sa mayaman ang pamilya ko. Sa tingin mo gusto ko sa'yo. Bakit mo ginawa yan, Tang Zhao Jiao? Tatay, alam ko na ang pagkakamali ko ngayon. Nakita mo ba, ang pag-aaruga mo sa akin itong mga taon? Hindi ko kailanman nakalimutan. Binigyan mo ako ng pagkain at damit, at iniligtas ako mula sa kamatayan. Nasa puso ko ang lahat. Tama na. Tatay, sisiguro ko hindi. Nangangako ako. Hindi na ako gagawa ng mga bagay na sumusuway sa'yo. Hindi na ako gagawa. Sinabi ko, tama na. Natatakot ako. Takot ako sa'yo. Takot. Du Shen. Naayos na ba ang mga ipinag-utos? Huwag po kayong mag-alala, Ginoo. Naayos na po lahat. Gaano pa katagal papunta sa pamilya Guo? Malapit na po tayong dumating. Ginoo, huwag po kayong magmadali. Huwag magmadali, parang gumuho na ang langit. Tapos sasabihin mo sa akin na huwag magmadali. Ginoo, hindi po maintindihan ni Afu. Sino ba talaga ang Ginoong Tang na tumawag sa inyo? Bakit kailangang mag-alala ng ganito? Hindi mo talaga alam kung gaano kalala ang sitwasyon. Ang pamilya Xiao ay nakarating sa kinaroroonan nito ngayon. Ay dahil sa suporta ni Ginoong Tang. Napakalakas ng impluensya niya. Isang salita lang niya, maaaring magpabagsak o magligtas sa aming angkan. Kahit sabihin ko sa'yo, hindi mo maiintindihan. Tungkol naman sa batang si Chenlong. Sinabihan kita na sabihan siyang umuwi kaagad. Nasa bahay na ba siya? Naka-off ang telepono ng binata, Ginoo, hindi matawagan. Ano? Bilisan mo ang takbo. Opo, Ginoo. Bilisan. Naku, ang batang ito, sana naman ay huwag siyang gumawa ng anumang problema. Naghintay ako sa'yo, hanggang sa malaubat ang telepono ko, hindi mo pa rin natapos? Saan ka ba nagpunta? Binata Xiao, nakarating ka rin. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang tagapagtatag ng Datang International, si Tang Yao, ay nagbanta na kailangang pumunta rito ang tatay ko para humingi ng tawad. Binata Xiao, kailangan mong mag-ingat, hindi karaniwan ng taong ito. Tumahimik ka. Ano ka ba? Hamarang ka sa plano ko. Xiao Chenlong, alam mo ba kung kanino ka nagsasalita? Maging magalang ka. Babaeng salbaha, hindi pa kita sinusumbong. Bakit hindi mo pinirmahan ng transfer agreement? Binibigyan pa kita ng mukha, no? Ikaw. Si Yao Qianlong, ika mo, noong lumabas ang tatay mo, hindi ba niya itinuro sa'yo na maging magalang sa mga nakatatanda? Sino ka ba? Karapat dapat ka bang pagpakitaan ng galang? Ako ang mas matanda sa'yo. Ulitin mo. Xiao, kalmahan mo. Ang Great Tang International. Ikaw na ang may hawak ngayon, no? Yung transfer agreement. Pipirmahan nyo ba o hindi? Bakit namin pipirmahan? Dahil ako si Xiao Chenlong, ng pamilyang Xiao. Kapag sinabi kong pumirma kayo, kailangan yung pumirma. Binata, sa pagiging tao o sa paggawa ng bagay, dapat ay marangal at matuwid. Huwag kang mangagaw, manguto o manakot. Nagtuturo ka sa akin? May bayag ka, sa Huagwo. Ikaw ang unang tao na nagsalita sa akin ng ganyan. Ngayon nakilala mo na. Mukhang hindi mo pa rin nauunawaan ang kalagayan mo ngayon, ha? Naniniwala ka ba? Nasa isang salita ko lang, kayang mabasak ang tao at kumpanya. Lahat kayo. Alisin mo ang maruming kamay mo. Huwag mong dudumihan ang damit ko. Kung hindi lang dahil sa tatay mo, wala kang karapatang magsalita. Itatanong ko, sino ka ba't napakapangahas? Napakalakas ng loob mo Kailangan pang isipin ang mukha ng tatay ko. Siya'y isang taong hindi mo kayang pagbuwisan. Ganito lang, ang hindi ko kayang pagbuwisan, sasabihin ko sa'yo, sa Huagwo, walang taong, hindi ko kayang pagbuwisan. Kung magsasalita ka pa ng walang galang, ikaw ang mapapahamak. Tinatakot mo pa ako? Tingnan mo ang kahabag-habag mong itsura. Galing ka ba sa squatters area? Tama ang hinala mo, ako nga, ay galing sa squatters area. Pero mas magaling pa rin ako sa isang tulad mong mayaman na wala naman ang bag. Ikukumpara mo ako sa'yo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang agwat natin? Sabihin mo nga, Ganito na lang ang sasabihin ko, para sa mga tulad ninyong, mga taong nasa ilalim. Ang pinapangarap nyo sa buong buhay nyo ay para lang sa akin. Isang laruan na madaling makuha. Ang halaga ng inyong pagpapagal sa buong buhay nyo ay hindi man lang katumbas ng dumi sa ilalim ng kuko ko. Ang buhay ay parang starting line. Ang finish line na hindi mo mabot ay napakalayo mula sa aking starting point. Siksiyaw Qianlong ba? Akala mo talaga ang galing-galing mo? Oo, anong problema? May problema ba? Narinig mo na ba yung kasabihan? Laging may mas magaling pa sa'yo. Laging may mas mataas pa sa langit. Ang lakas ko, hindi mo kakayanin. Nakapagtatag ka lang ng isang Great Tang International. Akala mo, napakagaling mo na, no? Sasabihin ko sa'yo, sa mundong ito, ang daming mayayaman. At ikaw, wala kang kwenta.
Galing saan ka ng Xiao ang lakas ng loob mo, di ba? Mali ka, mula nang ipinanganak ako, nasa tuktok na ako ng pyramid. Habang ang mga ninuno mo, mga alipin na nagpapakahirap lang, nakatsamba ka lang. Naging biglang yaman. Tapos magmamalaki ka sa harap ko, huwag kang mangarap na hominin. Ang langit sa itaas mo, kapag bumagsak yan, hindi mo kayang saluhin. Mababang uri, dapat kang kumilos bilang mababang uri. Kung aso ka, magpakabuti kang aso, ikibit ang buntot. Ibaba ang ulo, at maging tao. Ikaw, bitawan mo ako. Xiao Zenting. Paano ka nakapag-anak ng ganito kawalang utak, nakaibig-ibig? Maglakas loob kang banggitin ang pangalan ng tatay ko. Kung narito siya ngayon, papatayin ka niya. Naniniwala ka ba? Hindi ko na kailangang gumawa. Kapag dumating ang tatay mo, siya pa ang maghahangad na mamatay ka. Hindi ako naniniwala. Bitawan mo ako. Naglakas loob kang manapak. Papatayin kita. Tigil. Tatay, sakto ang dating mo. Ang taong ito. Tatay, bakit mo ako sinuntok? Suntok sa'yo. Gusto kitang sakalin. Ay lapag mo ang baril. Tatay, anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin? Tatanungin kita. Kanino mo sinabing bagay? Kanina? Sa kanya. Ikaw ang bagay. Bagay. Lumuhad ka agad sa kanya. Luluhod ako sa kanya. Siya ay isang baliw. Lumuhad ka. Tama na. Nabigo akong turuan ng anak ko. Naway patawarin mo ako, Ginoong Tang. Tatay. Ano ba ito? Ginoo, tumahimik ka muna sandali. Hindi ba? Nagulat ka ba? Sinabi ko na sa'yo, naniniwala ka na ngayon. Ang anak ko ay bata pa. Hindi nakikilala ang tama sa mali. Ako ang papasan sa parusa kahit mamatay man. Nakikiusap ako sa iyo, Ginoong Tang, na patawarin ang aming pamilyang Xiao. Nakikiusap ako, Ginoong Tang, bigyan ninyo ang aming pamilyang Xiao ng isang pagkakataon. Laok Xiao, ano ba nang ginagawa mo? Dapat harapin ng mga kabataan ang mga pagkakamali nila kung paano ito ayusin. Alam mo na yan sa sarili mo. Afu, narito po ako, amo, kumpiskahin ang lahat ng ari-arian ng aking anak na si Xiao Chenlong. Simula ngayon, palayasin siya ng tuluyan sa pamilyang Xiao. Tatay, huwag. Ginoong Tang, nakikiusap ako sa inyo. Patawarin ninyo ako, dalhin na siya. Huwag, patawarin ninyo ako, Ginoong Tang. Tungkol naman sa inyo, kayong may kasalanan, huwag ninyong isisi sa iba. Mula ngayon, umalis kayo sa Xiangcheng, hindi ko na ito pag-uusapan pa. Salamat sa inyong kahabagan, Ginoong Tang. Tatay, Huwag kang magpanggap na mabait, tapos na ang lahat sa pagitan natin. Naghanap ka pa ng iba habang mayroon ka na. Ngayon alam mo na kung gaano ka katawa-tawa. Lahat ng ito ay dapat sa'yo.